Nagising ang lalaking ito sa loob ng isang buong holang bakal. Wala siyang damit at hindi niya alam kung nasaan siya. Nang tumingin siya sa paligid, nakakita siya ng maraming katulad na hawla na may mga kawawang kapwa na malapit ng maging alipin. Pero si Jean, sa totoo lang, ay hindi gaanong nababahala sa buong eksena. Dahil nang may isang babaeng bandido na dumating para pakainin sila, basta na lang siyang tumayo at sinira ang hawla na parang wala lang. Nang makita ng babae kung gaano kadali niyang nasira ang bakal, natakot siya at nagulat, natatakot na baka patayin siya nito. Pero imbes na saktan siya, pinagaling pa siya ng ating bida at nalaman niyang tumutulong lang siya sa mga bandido dahil binihag nila ang kanyang nakababatang kapatid at pinilit siyang magtrabaho para sa kanila. Kaya nagpasya si Jean na asikasuhin ang lahat ng mga basurang yun dito mismo at ngayon. Winasak niya ang pinto at pinalipad ito kasama ang unang bandido. Hindi niya inalintana na wala siyang suot. Isa-isa silang pinatumba ni Jean, at ang naiwan ay mga bagbog saradong bandido. Wala silang laban sa kanya dahil sa gulat. Masyado siyang mabilis at malakas para sa kanila. Sa wakas, narating niya ang kanilang pinuno. At itong basurang ito, kahit na itinuturing na malakas sa mundong ito, hindi man lang sumubok lumaban. Nang makita niya kung paano tinapos ng ating bida ang mga huling bandido, nagmakaawa na lang ito na maghintay siya at tinanong kung ano ang gusto niya. Pera at mga alipin ay hindi problema. Pero tinatapos lang ng ating lalaki ang natitirang mga bandido at lumalapit. Ang pinuno ng bandido ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at bakit hindi niya magamit ang kanyang mga kapangyarihang espiritu at bakit ang lalaking hubad na ito ay napakalakas. Tinitignan lang siya ni Jean na parang isa siyang kawawang insekto at napagtanto ng masamang ito na talagang napahamak na siya. Kaya tumakbo siya para ipakita ang kanyang huling baraha, isang kulungan na may halimaw. At sigurado ang pinuno ng bandido na tapos na ang ating lalaki. Pero nang sumugod ang halimaw, madaling hinarang ni Jean ang kanyang atake. Gulat na gulat ang masamang ito. Hindi pa niya kailanman nakita na may taong hinarang ang direktang atake ng isang halimaw gamit ang kanyang mga kamay lamang. Lumalabas na si Jean ay may pambihirang lakas. At hindi lang yon. Sunod, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan mula sa langit at winasak ang halimaw gamit ang isang sinag ng enerhiya. At pagkatapos, binalikan niya ang walang pusong taong yun para pagbayarin sa ginawa niya sa lahat ng kawawang kaluluwa. Pero bakit ganoon kalakas si Jean at paano niya nakuha ang kapangyarihang ito? Well, nagsimula ang lahat 100 milyong taon na ang nakalipas. Isang malaking sakuna ang dumating sa mundo, na nagdulot ng pagkawala ng halos lahat ng tao sa buong mundo. Ang binhi ng sakunang ito ay nagsimula ng isang misteryosong virus ang nagsimulang magbago sa mga hayop, binabago sila sa mga nakakatakot na halimaw na mula sa ibang mundo na kalaunan ay tinawag na mga corruptor. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, ang pagkalat ay mabilis na kumalat kaya nawalan ng sangkatauhan ng 99% ng kanilang populasyon dahil sa pagkawasak. Ang natitirang mga labi ng sangkatauhan ay sinubukan ang kanilang makakaya upang pigilan ang pagkalat at lumaban. Sa kasamaang palad, agad na naging malinaw na ang karaniwang digmaan ay walang silbi laban sa mga halimaw na ito. Dahil sa desperasyon, nagsimulang mag-eksperimento ang mga tao sa kanilang sariling uri. Sa lahat ng pagsubok, si Jean Shudo ang kaisa-isang matagumpay na sinubukan na nagpakita ng tunay na resulta. Kasabay niya, gumawa ang mga siyentipiko ng isang panlaban na virus na gawa sa mga nanomachines na idinisenyo upang ibalik ang nasirang kapaligiran ng planeta. Gamit ang kanyang bagong nakuhang pambihirang kakayahan, si Jean ay naging superhuman na tagapagligtas ng mundong ito, na laging sinusubukang protektahan ang mga natitirang grupo ng sangkatauhan. Ngunit, sa huli, lahat ay walang saysay. Huli na sila, at kalaunan, maging ang mga huling nakaligtas na tao ay namatay. Dahil wala nang natitira upang protektahan, ang pag-iral ni Jean ay parang nabawasan. Nang kanyang layunin, nabigo sa mismong gawain kung kaya siya nilikha. O kaya naman, iyon ang paniniwala ng kanyang kaibigang siyentipiko na si Kagura. Iba ang pananaw ni Jean. Para sa kanya, may dahilan pa para magpatuloy. Kahit na hindi niya mailigtas ang kasalukuyang populasyon, nananatili siyang tiwala na ang kanyang mga kapangyarihan ay makakatulong sa mga susunod na henerasyon. Dahil ang mga nanomachine ay abala na sa paglilinis ng impluwensya ng corruptor sa kapaligiran, umaasa siya na ang mundo ay unti-unting manunumbalik, at handa siyang maghintay para sa araw na iyon.
Kaya naman, inilagay ni Kagura siya sa loob ng isang hibernation capsule na ginawa para panatilihin siyang buhay sa mga susunod na siglo. Habang payapang natutulog si Jin sa stasis, patuloy na winawasak ng mga halimaw ang planeta. Ngunit, habang ang mga dekada ay nagiging siglo, at ang mga siglo ay nagiging libu-libong taon, ang pagbabago sa pandaigdigang kapaligiran ay tuluyang nagsimulang lumala ng mabilis. Ang mga kakaibang nilalang na nagbago ay unti-unting nagsimulang hamina, nagbigay daan sa mga bagong species upang umunlad. Ang siklong ito ng ebolusyon ay nagpatuloy sa loob ng 100 milyong taon, na sa kalaunan ay nagdala sa atin sa isang tagpo kung saan isang trio ng mga bagong ebolusyonadong humanoid. Mga nilalang ay desperadong sumusubok na malampasan ng isang nakakatakot na halimaw. Ang mga natataranta na nakaligtas ay natisod sa isang sinaunang guho at mabilis na nagtago sa loob para makapanangga. Ang walang humpay na demonyong hayop ay sumugod papasok sa pasilidad kasunod nila. Napasandal sa isang sulok na wala nang matatakbuhan, ang tatlo ay handa na sanang maging pagkain ng nilalang. Sa huling desperadong pakiusap, ang babae sa grupo ay humingi ng tulong, nagdarasal na iligtas sila ng Diyos na tagapagbantay ng nayon. Himalang narinig ang kanyang mga salita, na nagdulot ng paggising ng ating bida, na natutulog noon. Sa kapsula sa likod mismo nila sa loob ng 100 milyong taon. Ang sinaunang tao ay nagpakawala ng isang sinag ng enerhiya, na biglang bumulagta sa halimaw. Ang naguguluhang tatlo ay walang ideya kung ano ang nangyari, at ang sitwasyon ay lalong gamulo nang biglang lumitaw ang isang lalaking hubad. Ang unang ginawa ng hubad na lalaking ito ay hanapin ang kanyang mga damit, na maayos na nakaimbak sa isang hindi masisirang kahon na ginawa ng kanyang kaibigang si Kagura. Matapos buhayin ang sinaunang sistema ng laboratorio, natuklasan niyang halos binilisan niya ang 100 milyong taon papunta sa hinaharap. Kahit na ang paglipas ng napakaraming panahon ay sum-air sa halos lahat ng datos, isang himala na gumagana pa rin ang mga makina. Lumalabas na ang nanomachine virus na ginawa ni Kagura ay ginawa nga ang dapat nitong gawin, nilipol ang mga sumisira na tumutulong sana na mapangalagaan ang pasilidad. Nakita rin niya ang isang communication cube na iniwan ng kanyang dating kaibigan, bagaman ang nilalaman nito ay nananatiling misteryo sa ngayon. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga lokal na tao, nakalimutan na nakalantad ang kanyang pagkalalaki, napagtanto na may mga batang nakatingin sa kanya habang wala siyang suot. Mabilis siyang nagbihis. Ibinabalik ang parehong sariwang hitsura na ipinamalas niya milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ilang sandali pa, lumabas siya sa pasilidad kasama ang tatlo, na agad na nasilaw sa matinding sikat ng araw sa itaas. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan ang gayong napakagandang tanawin. Ang nakikita niya ay kahanga-hanga, isang malaking pagkakaiba sa mapang wasak na lugar na dating kilala niya. Agad na nagsimulang bumalik ang mga bata sa kanilang tirahan, iginigiit na sundan sila ng kanilang tagapag-alagang Diyos. Ang ating bida naman ay masyadong abala sa pag-iisip kung ano nga ba kung anong uri ng nilalang ang kanyang kaharap. Sa tutuusin, dapat fossil fuel na ang sangkatauhan ngayon. Ang mga humanoid na ito na may kakaibang katangian ng hayop ay siguradong resulta ng milyon-milyong taon ng ebolusyon, kasama na ang patuloy na pakikialam ng mga nanomachine. At saka, ang mga taong ito ay nagsasalita ng parehong wika na ginamit ng mga tao noon, na nagpapahiwatig na nagmula sila sa parehong pinanggalingan. Nagpakilala siya bilang Jin Shidao, at humiling na gamitin na lang nila ang kanyang unang pangalan. Bilang kapalit, nagpakilala ang babaeng may tainga ng kambing bilang Hakama Phil. Ang lalaking parang koala, si Danpo, at ang babaeng pusa sa tabi niya ay si Shandy. Ipinasyang ipagpaliban muna ni Hakama ang iba pang formalidad, at sinimula ng kaladkarin si Jin, na ipinapaliwanag na malapit lang ang kanyang nayon. Desperado siyang iuwi ang kanilang bagong tagapagbantay na Diyos upang maitaboy nito ang kasalukuyang mga mananakop. Sa kasamaang palad, pagdating nila, sinalakay at winasak na ang nayon, at maraming pamayanan ang lubusang nilamon ng apoy. Labis na nasiraan ng loob si Shandy sa nakakakilabot na tanawin at sumugod na may labis na pagkabahala upang hanapin ang kanyang ina. Habang sinusuri nila ang pinsala, naglaan si Jin ng ilang sandali para pag-isipan ang kanilang kalagayan. Agad niyang napansin kung gaano kaina ang mga depensa ng bayan. Ang mga pader at mga bahay ay gawa sa simpleng kahoy. Dahil dito,
Halata na ang bagong sibilisasyong ito ay malayo sa teknolohiya ng panahon ng tao na kanyang naaalala. Habang mas naglalakad sa loob ng nayon, nakita ni Jean ang isang babae na nakikipaglaban sa isang kakaibang halimaw. Sa isang sulyap pa lamang, halata na hirap siya. Hindi nagtagal at napagtanto niya na ang nilalang na kanyang kinakaharap ay kamukha ng mga manggugulo mula pa sa milyon-milyong taon na ang nakalipas. At saka, hindi lang ang mga natitirang manggugulo ang kakaiba dito. Si Little Hakama ay tila may alam na isang uri ng mahika na nagiging sanhi upang lumiwanag ang kanyang katawan. Sa huli, hindi na kailangan ang kanyang tulong. Si Jean ay sumugod at walang kahirap-hirap na binugbog ang halimaw sa isang malakas na sipa. Mabilis na kumilos, binuhat niya ang nasugatang matandang babae at mabilis na umalis sa mapanganib na lugar. Nag-iwan kay Little Hakama ng malinaw na pagkakataon upang tapusin ang laban. Sa paggamit ng kanyang mahika, nagpakawala siya ng maliit na bolang apoy na may matinding lakas, tuluyang pinatumba ang halimaw. Pinagmasdan ni Jean ang patay na nilalang at kinumpirma ang kanyang teorya. Talagang inalisan ng atmospheric nanomachines ang mga halimaw na ito ng kanilang maalamat na kakayahang magpagaling. Ang hindi niya maintindihan, gayunpaman, ay kung paano nagawang gamitin ng isang lokal na babae ang mga parehong nanomachines. Ang hinala niya ay kumukuha ang mga taong ito ng mga nanomachine particles direkta mula sa atmosfera at ginagamit ang mga ito sa mga open-ibong spell, katulad ng ginagawa niya. Ang malaking problema ay na noon, tanging mga purong kayang manipulahin ng mga tao ang teknolohiyang yun. Ipinapahayag niya kagad ang kanyang pagtataka sa babaeng kanyang nailigtas. Nagtataka kung lahat ba sa panahong ito ay may ganitong mahika. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nilinaw niya na piling-pili lang ang nakakagamit ng kakayahang ito. Sa kanilang kultura, naniniwala silang ang mga taong biniyayaan ng kapangyarihan mula sa langit ang may karapatang gumamit ng mahikang ito. Sa kanilang partikular na nayon, hindi hihigit sa 4 na tao ang may ganitong katangian. Hindi na kailangang mag-isip ng matagal si Jean para maintindihan ito. Ang banal na kapangyarihan ay isa lamang sa kanilang sinauna at magarbo na paraan ng pagpapaliwanag ng pagmamanipula ng nanomachine. Nagmamadaling lumapit si Hakama sa mas nakatatandang babae, na lumalabas na kanyang lola, at nag-aalalang nagtanong tungkol sa iba pang mga taga-baryo, ngunit nalaman niyang lumikas na ang mga ito. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malaking ginhawa sa tatlo. Bagaman labis na nag-aalala ang lola kung bakit bumalik ang mga bata sa mapanganib na nayon sa halip na lumikas kasama ang lahat. Isa pa, ang halimaw na kalalaban lang nila ay isa lamang uod kumpara sa napakalaking halimaw na adulto. Kasalukuyang naghahasik ng lagim sa lugar. Bigla, isang tinig ng katinoan ang bumasag sa tensyon, tiniyak sa matandang babae na wala siyang dapat ipag-alala. Ang higanting mananakop na binanggit niya, may kumpiyansang sinabi ng bagong dating na kaya niyang talunin ito ng mag-isa. Gulat ang lola na makita ang mga pamilyar na mukhang ito pabalik sa lugar ng digmaan at agad niyang tinanong ang lalaki tungkol sa ibang taga-baryo. Kinumpirma ng mandirigmang bughaw ang buhok na ang iba pang mga sibilyan ay ligtas na nakarating sa silungan. Sa paglabas, ang mas matandang lalaking kasama nitong lalaking bughaw ang buhok ay ama pala ni Hakama. Nagkaroon silang dalawa ng madamdaming pagkikita. Siyempre, gusto niyang malaman kung saan siya nagpunta. Inamin naman ng bata na dumiretso siya sa nakasarang pinto, na ikinagulat ng kanyang lola. Galit na galit ang matanda na nagpunta si Hakama sa lugar na yun. Ayon sa alamat, ang lugar sa likod ng pintong yun ay para lamang sa Diyos na tagapagbantay ng baryo. Dahil nakaramdam si Hakama ng matinding panganib dahil sa pagsalakay ng mga halimaw, ipinaliwanag niya na nagpunta lamang siya para humingi ng tulong sa Diyos. At, ipinagmamalaki niyang sinabi, ang literal na, ang Diyos mula sa kanilang mga alamat ay nakatayo mismo sa tabi niya. Naiintindihan naman, ang lola ay nagdududa ng husto, talagang ayaw kilalanin ng basta-bastang binatilyong ito bilang kanilang banal na tagapagtanggol. Ang mas malala pa, batay sa kanyang hitsura, inaakala nilang ang ating binata ay kabilang sa mas mababang uri. Kaya ang ideya na bigyan siya ng gayong sagradong titulo ay talagang kakatwa. Sa pagsali, sinubukan ni Shandy na kumbinsihin ang kanyang kapatid na bughaw ang buhok na si Jean ang tunay na pinanggalingan. Bilang tugon, ang kanyang labis na mapanghusgang kapatid ay mabilis na binaliwala ang kanyang mga sinasabi, na itinuro pa ang ordinaryong tainga ni Jean. Sa kanilang
Sa lipunan, sinuman na hindi nagmana ng mga hayop na katangian ay tinuturing na mababang uri. Sa pagkakaalam ng lalaking ito, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagkakamali lamang ng malaki. Gayunpaman, naninindigan ng batang babae, ipinagmamalaking ibinubunyag na madaling tinalo ng lalaking ito ang sumasalakay na humahabol sa kanila. Hindi humanga, pinagpega ng kanyang kapatid ang kanyang mga paa, mayabang na sinasabing kaya rin niyang talunin ang isang sumasalakay, ibinaling ang kanyang atensyon sa ating bida, na mukhang pagod na sa lahat ng walang kwentang ito. Nagbabanta ang mandirigmang bughaw ang buhok sa nanghihimasok. Sinasabihan siyang umalis agad sa nayon dahil wala silang lugar para sa isang nilalang na mababa ang dugo. Basta nilagpasan lang ni Apar si Jean, patuloy pa rin sa kanyang pagsasalita. Napakataas ng tingin niya sa sarili kaya kusang loob niyang kinuha ang halos imposible at mapanganib na trabaho na patayin ang higanteng mananakop ng mag-isa. Ang mayabang na kulay asul ang buhok na ito ay nagngangalang SARS. Ang lola ay labis na nabahala sa padalos-dalos na desisyon ni SARS. Binalingan niya ulit si Jean. Kahit na wala pa rin siyang pakialam kung sino. Talaga nga siya, inaamin niya na magiging labis na bastos kung hindi siya magpapakita ng tunay na pasasalamat sa pagligtas niya sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang magpasalamat, humihingi siya ng isang huling pabor, na tulungan siyang ihatid ang mga bata pabalik sa ligtas na kanlungan habang siya naman ay sisiguraduhin na hindi basta isasayang ni SARS ang kanyang buhay dahil sa kayabangan. Hindi nakakagulat, ang ating binata ay agad na tumanggi na sumunod. Kinwestiyon nila ang kanyang pagmamalaki, at tiyak na hindi siya tatayo na lang doon at hahayaang year-okan nila ito. Nagpasya siya na sisiguraduhin niya na malalaman nila na hindi siya isang walang kwentang tagapanood, at tiyak na hindi siya isang mababang uri. Ang eksena ay nararapat na lumipat sa kalapit na lawa, kung saan kasalukuyang nagkukubli ang isang nakapangingilabot at napakalaking halimaw. Sa wakas ay dumating na si SARS sa lugar, at ang lalaki ay hindi man lang natinag bago pamwesto para makipaglaban. Gamit ang kanyang sibat at katawang puno ng nagngangalit na kulog na parang kay Zeus, mabilis siyang tumakbo patungo sa halimaw. Sa pagsisikap na sumalakay pabalik, ang nakasusuklam na nilalang ay gumagamit ng sarili nitong mga anak bilang mga bagay na ipinupukol. Sa kabutihang palad, ang mga hindi inalagaang at madulas na uod na ito ay madaling tamaan ng dumadaloy na kuryenteng sibat ni SARS. Nang malinis ang daan, sinamantala ni SARS ang pagkakataon, lumukso ng mataas mula sa lupa para magbigay ng isang napakalakas na tagadirekta sa mukha ng walang pusong nilalang. Sumigaw ng malakas ang halimaw sa matinding paghihirap. Siyempre, alam nating hindi naman maaari na ganoon lang kadali, at tama nga tayo. Sa labis na pagkabahala ni SARS, ang malalim at malaking sugat ng halimaw ay agad na nagsimulang maghilom. Ang biglaang pagkabigla ay pansamantalang nagpatigil sa asul ang buhok na mandirigma, kaya't naiwan siyang bukas para sa isang nakamamatay na kontra-atake na wala na siyang oras para iwasan. Ngunit gaya ng inaasahan, sumaklolo si Jean sa huling segundo, nang walang kahirap-hirap. Hinaharang ang malaking atake na parang walang nangyari. Si SARS, ang dating mayabang at matigas ang ulo, ay biglang natauhan. At nagsisimula pa lamang ang palabas. Lumundag ang halimaw pabalik para maglunsad ng isa pang atake na doble ang lakas. Pero ang kasama ko, hindi man lang binigyan ng nilalang ng pagkakataong kumilos. Sa isang simpleng pitik ng mga daliri, binutas ni Jean ang laman ng halimaw. Ang mayabang na unano ay nanunood na lamang sa kamanghamanghang pagtatanghal ng walang imik. Di nagtagal, ang iba pang grupo ay nagmamadaling lumapit. Baybayin ng tubig, hindi pa man sila nakakabawi ng hininga mula sa nakakabaliw na takbo, bumagsak na naman ang mga panga nila. Pinapanood ang aming anak na lalaki na harangan ang napakalaking halimaw gamit ang isang kamay lamang, habang patuloy na sinusubukang gumamit ng matinding puwersa ang halimaw. Si Jean ay talagang nagsisimula ng mainip sa pagpapalitan. Nagpas siyang tapusin ang mga bagay sa lalong madaling panahon, hinawakan niya si SARS sa baywang at lumukso papalayo. Pagdating ng panahon na lumabas ang kamera, nasaksihan natin ang napakalaking halimaw na ganap na tinusok sa kabuuan ng enerhiya ni Jean. Nagpapanik na nagtatalo si SARS na malaki, marangya. Walang silbi ang mga atake kung ang halimaw ay walang hanggang makapagbagong buhay. Mabuti na lang, isinaalang-alang na ni Jean ang eksaktong bagay na yan. Dito mismo pumapasok ang mga nanomachine, aktibong pinipigilan ang pagbagong buhay ng mga selula ng halimaw.
Malaki rin naman ang naging pinsala ni SARS kanina, pero mababaw ang hiwa para mapabigatan ang kakayahan nitong maghilom. Sa ngayon, halos masiraan na ng bait si SARS sa pag-iisip na baka ang hamak na taong ito ang kanilang tagapag-alaga. Nakakatawa, agad itong itinanggi ni Jean. May anumang banal na pinagmula na magiging dahilan upang siya'y tawagin sa gayong marangyang titulo. Ang tiyak niyang alam ay ang buong dahilan ng kanyang patuloy na pag-iral ay upang pangalagaan ang mga tao sa hinaharap at lipulin ang mga mismong halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Galit na galit, ang halimaw ay umungol at walang habas na winawasiwas ang kanyang malaking buntot, desperadong subukang durugin ang maliksi na bayani na patuloy na umiiwas sa kanyang mga depensa na parang tubig. Matapos bumuo ng mabilis na panalong estratehiya, tuluyang pinigilan ni Jean ang nilalang sa pamamagitan ng pagkulong dito sa makapal na dilaw na kristal ng yelo. Habang kinakarga niya ang isang kritikal na, tiyak na tama na dudurog sa halimaw ng pino-pino, sa wakas ay nagpakilala siya ng maayos. Ipinahayag niya ang sarili bilang halimaw na isinilang mismo mula sa kalunos-lunos na kamangmangan ng sangkatauhan. Isa siyang labi na nabuhay sa loob ng 100 milyong taon ng pagtulog, ang itinalagang sandata na dapat maglinis sa mundo mula sa nakapangingilabot na banta na ito. Hindi gaanong naiintindihan ni SARS kung ano ba ang sinasabi ng taong ito, pero ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay kung kaya nga bang panindigan ni Jean ang kanyang malalaking pahayag. Aba, kaya naman ni Jean. Tutal, siya ang literal na kabuuan ng di mabilang na malupit at masaklap na pagsubok, isang sandata na inihanda ng higit pa sa kaya isipin, isinilang mula sa kasaysayan ng sangkatauhan na nabahira ng dugo. Siya ang una, huli, at nag-iisang tunay na tao na natitira sa mundong ito. Matapos ang kanyang ganap na pagpapakilala, pinakawalan ni Jean ang isang atake ng enerhiya na napakaliwanag na agad nitong sinusunog ang halimaw. Ang sinag ay napakalakas na tumatagos ito sa atmosfera ng mundo at bumubutas sa kalawakan, ginagarantiyahan ang walang pagkakataon para sa walang hiya na muling tumubo. Sa pagkamatay at pagkaabog ng halimaw, tuluyang nawala ng ganang magsalita si SARS, dahil naisampal na sa mukha niya ang kanyang mataas na pagmamayabang. Samantala, lingid sa grupo, tila may isang nagmamasid ng mabuti sa ating bida mula sa mga palumpong. Ang misteryosong babaeng ito ay orihinal na pinadala upang bantayan lamang ang bagong uri ng mananalakay na naiulat sa lawa. Hindi niya akalaing mapalad siyang masaksihan ang ibang uri ng halimaw na kumilos. Sa pananaw niya, kahit ang mga pinakamagagaling, ang tapang ng mga banal na kabalyero pabalik sa maharlikang kapital ay hindi maglalakas loob na sumugod ng mag-isa laban sa ganoong kalaking banta. Pero parang napakadali lang para sa di kilalang bagitong ito. Sobrang tuwa ang especially iya na halos hindi niya mapigilan ang kanyang excitement na iulat ang lahat ng nasaksihan niya sa kanyang guild. Nang maglaon ng araw na iyon, pinakinggan din ni Jean ang milyong taong gulang na holographic na mensahe na iniwan ng kanyang kaibigan na si Kagura para sa kanya. Sinimulan ng kanyang digital na kaibigan ang mensahe sa pagkilala na milyon-milyong taon na ang nakalipas bago pa man mapanood ni Jean ito. Dahil dito, malaking pagtalon sa panahon, nag-aalala ng husto si Kagura kung ano na ang hitsura ng lupa sa hinaharap at kung talagang gumaling na ang kapaligiran ng planeta. Agad-agad, ibinabalita niya ang masamang balita. Ang mga masasamang maninira ay hindi kailanman tuluyang mawawala, kahit paman bumuti ng husto ang mundo. At sa totoo lang, kitang-kita na yon dahil katatapos lang makipaglaban ni Jean sa isa. Ibinunyag ni Kagura na noong nasa malalim na pagkakatulog si Jean, paminsan-minsan siyang pumapasok sa antok na estado para lamang pagmasdan ang unti-unting pagbabago sa buong mundo. Salamat sa pagpapanumbalik ng kapaligiran, ang kabuuang bilang ng mga gumagawa ng katiwalian ay unti-unting bumababa. Sa kasamaang palad, habang nagbabago ang ekosistema, ang mga gumagawa ng katiwalian ay nagsimulang umusbong kasabay nito. Ang pag-aangkop na ito ay isang malinaw na tanda na hindi kailanman lubusang mawawala ang banta na ito sa mundo. Para labanan ito, ipinaliwanag ni Kagura na sinadya niyang baguhin sa pamamagitan ng Jean ang mga bagong umuusbong na buhay, binibigyan sila ng potensyal na labanan ang mga gumagawa ng katiwalian kaysa maging biktima lamang. Bukod pa rito, ibinunyag ni Kagura na nag-iwan siya ng malaking power-up para mismo sa ang batang lalaki natin. Tama, ang nakakatakot na Hyringillia na puno ng kumikinang na berdeng likido ang siyang kailangan ni Jean para iturok mismo sa kanyang mga ugat. Pagkatapos gawin yon,
ang katawan ni Jean ay agad na nagsisimulang umingay at maglabas ng mahiwagang enerhiya. Ang serum na ininom niya ay nagbibigay sa kanya ng 100% na pagkakatugma sa mga nanomachine. Kapag ganap na ang integrasyon, nakakakuha si Jean ng kakayahang bumuo ng mga pisikal na bagay sa pamamagitan ng pagbabago ng hugis ng nanomachine. Ang pinakamagandang bahagi, ang pagpapahusay na ito ay simula pa lamang. Ibinunyag ng kanyang dating kaibigan na mayroon siyang nakatagong mga katulad na power-up na nakakalat sa buong mundo. Sadyang hindi niya itinago ang lahat sa isang lugar, para kung sakaling masira ng mga maninira ang isang pasilidad at mapawi ang lahat ng sabay-sabay. Dagdag pa rito, tinitiyak ng paghahanap na ito na kailangang maglakbay si Jean sa iba't ibang panig ng mundo at masaksihan mismo ang kagandahan ng bagong mundo. Inaamin ni Kagura na wala siyang ideya kung anong uri ng banta ang idudulot ng mga maninira sa malayong panahong ito, ngunit lubos siyang naniniwala na ang kinabukasan ay mas maliwanag kaysa sa madilim at mapanganib na kalagayan na kanilang iniwanan noong mga unang panahon. Habang nagpapatuloy ang mensahe, ipinapakita ng holographic projection ang kung gaano katanda ang kawawang siyentipiko sa paglipas ng panahon. Ito ay isang napakalungkot na sandali, habang nagpapahayag si Kagura ng matinding lungkot, dahil alam niyang hindi na niya makikita ang maganda at naibalik na mundong ito para sa kanyang sarili. Matapos opisyal na ipasa ang responsibilidad at ibigay ang mga gawain para sa kinabukasan kay Jean, natapos na rin ang mensahe. Tamang-tama sa oras, dumating sina Hakama at ang iba pang kasamahan, aktibong hinahanap ang kanilang sinasabing tagapag-alaga. Siya at ang lalaking koala, si Danpo, ay dumating para pabalaykan siya sa nayon dahil sabik na naghihintay sa kanya ang buong pamayanan. Habang sila ay pabalik, nakita ng matalas na mata ni Jean ang isang pamilyar na susi ng pasilidad ng pananaliksik na nakabitin sa leeg ni Hakama. Dahil sa pagkausisa, nagtanong siya tungkol sa palawit, nagtataka kung paano niya nakuha iyon. Ipinaliwanag ni Hakama na noon pa man, sinabi na ng isang kahangahangang tao sa kanyang mga ninuno na ipasa ito sa bawat henerasyon bilang isang anteng-anteng. Ayon sa alamat, kapag may malaking panganib na nagbabanta sa kanilang nayon, ang susing ito ang magtatawag sa Diyos na tagapangalaga upang protektahan sila. Nang marinig ito, labis na naantig si Jean. Tuwang-tuwa siya na napakalayo ng narating ng kanyang kaibigan. Para ihanda ang lahat para sa kanya, kaya naman labis siyang nagpapasalamat kay Kagura. Pagbalik sa gitna ng baryo, isang malaking handaan na ang nagaganap. Habang abala ang lahat sa pagkain at pag-inom, sa wakas ay ipinaparada ng mga bata ang kanilang tagapag-alaga pabalik sa liwanag ng atensyon. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang atmosfera nang magsimulang magtsismisan ang mga nakatatandang taga-baryo nang makita ang isang nilalang na may mababang uri. Sa kanilang makikitid na isipan, hindi nila maintindihan kung paano nagkaroon ng isang ordinaryong nilalang ng titulong tagapag-alaga. Habang sila ay malakas na nagdududa sa potensyal ng bata, biglang tumayo si SARS at pinagalitan ng husto ang grupo dahil sa pangangahas na sisihin ang kanilang tagapagligtas. Umabot pa siya sa puntong manuntok na nararapat lamang. Tutal, ang mga ipokritong ito rin naman ang mga duwag na tumakbo nang makita ang panganib. Habang pinapanood ang main-itang pagtatalo, halos maamoy ni Hakama at Danpo ang matinding pagkukunwari na nagmumula kay SARS. Tutal, siya pa nga mismo ang unang uminsulto at mariing nagduda sa lakas ni Jean ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Ang baryo, lumapit ang lola upang kausapin si Jean ng personal. Dahil sa labis na utang na loob, sinubukan niyang ipahayag ang kanyang lubos na pasasalamat para sa buong pamayanan. Ang totoo, kung hindi dahil sa kanyang pagtulong sa tamang oras, wala sana ni isa sa kanila ang nakatayo doon ngayon. Nasunog sana ang buong baryo. Gaya ng dati, basta na lang binaliwala ng lalaki ang mga papuri, iginiit na bahagi lang ito ng kanyang trabaho. Gayunpaman, alam niyang hindi siya tatantanan ng mga taong ito hanggat hindi siya nabibigyan ng kahit ano bilang tanda ng magandang kalooban. Sa halip na humingi ng kayamanan, humihiling siya ng bagay na mas mahalaga na impormasyon. Gusto ni Jean ng detalyadong ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sa kasamaang palad, hindi talaga kayang sagutin ng isang grupo ng mga taga-baryong nakahiwalay ang ganoong kabigat na katanungang geopolitikal. Para makuha ang mga sagot na hinahanap niya, mariin nilang ipinapayo sa kanya na bisitahin ang maharlikang kabisera, kung saan nakatira ang hari ng Chromosia.
Dahil nagtitipon sa kabisera ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay, isa itong malaking sentro para sa mga pandaigdigang usapin at mahahalagang impormasyon. Binanggit nila na madalas pumunta roon ang mga mangangalakal mula sa kanilang sariling nayon ng kadama, upang magbenta ng mga espesyal na gamit na gawa sa kahoy at seda ng silkworm. Bagamat kilala ang daan papunta sa kabisera bilang mahaba at mapanganib, sa palagay ng lola ay magiging maayos si Jean dahil halata namang hindi siya basta-basta. Inatasan pa nga niya si Hakama na maging opisyal niyang gabay, iminumungkahi na isama ni Jean si Hakama dahil balak din naman itong pumunta sa kabisera. Dahil si Hakama ay isa sa iilang may kakayahang gumamit ng mga banal na kapangyarihan, gusto niyang mag-enroll sa kilalang akademya na nakatuon sa pagsasanay ng mga gumagamit ng mahika. Talagang nagulat si Jean nang malaman na may mga formal na institusyong pang-edukasyon. Mayroon pa rin sa panahong ito. Biglang lumino na nagkaroon ng ating batang lalaki ng isang napakalakas at napakatapat na tagahanga. Kusang loob na nagpresenta si Sars na maging personal na tagapagtanggol ng Diyos na tagapag-alaga sa paglalakbay. Mabilis siyang tinanggihan ng matandang babae, na pinaalalahanan si Sars na wala siyang dahilan para pumunta sa kabisera. Gayunpaman, mayabang na ipinagmalaki ni Sars na talagang mayroon siyang dahilan. Balak niyang sumali sa kagalang-galang na orde ng banal na gabi. Gayunpaman, alam ng lola na ito ay pangarap lamang. Walang habag niyang sinabi na hindi pa nga natanggap si Sars sa pangunahing akademya, kaya ang pagsali sa piling orde ng gabi ay napakalabong mangyari. Nabigla si Jean dito, sa pag-aakalang si Sars ay isang may hawak ng banal na kapangyarihan, inakala ni Jean na madali na lang sa kanya ang proseso ng pagpasok. Paliwanag ni Hakama, mayroon palang pagsusulit na nakasulat na sadyang ginawa para tanggalin ang mga hindi gaanong matalino, at sa kasamaang palad, si Sars ay nabiktima ng kanyang sariling kakulangan sa talino. Maliban kay Bantar, mas lalong nagiging interesado si Jean tungkol sa piling klaseng ito na kilala bilang mga banal na kabalyero, at sa pagbanggit nito, lumipat ang eksena palayo sa nayon. Sa isang napakabaluting kabalyero, halata sa kanya ang pagkabigla nang malaman na ang dambuhalang sumasalakay na naghahasik ng lagim sa rehiyon ng baryo ng Kodama ay lubusan ng nalipol. Ang naghahatid ng napakalaking balitang ito ay ang mismong babaeng especially iya na nagmamasid sa buong labanan sa lawa mula sa mga palumpong. Iginigiit ng kabalyero na kumpirmahin niyang muli ang mga katotohanan, at matatag na pinatutunayan ng dalaga ang kanyang kwento ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang banal na kabalyero ay hindi makapaniwala. Hanggang sa araw na ito, hindi niya maisip na mayroon sinuman sa labas ng kanilang piling grupo ang nagtataglay ng likas na kakayahan para patayin ng mag-isa ang isang halimaw na ganoon kalaki. Habang nagde-debriefing sila, biglang tinangkang suyurin ng isang corruptor ang especially iya, tumalon sa kanyang likod na walang pananggalang. Mabilis na kumilos ang kabalyero, hinugot ang kanyang espada at tinaga ang halimaw ng malinis sa dalawa. Sa halip na bumalik sa ligtas na kaharian, gumawa ng matapang na desisyon ang kabalyero. Talagang interesado na siya, sabik na personal na hanapin at makilala ang misteryosong lalaki na walang kahirap-hirap na pumatay sa ganoong kalaking hayop. Nagising si Jean sa isang napakagandang umaga na tinatamasa ang sariwang hangin, hirap pa ring maniwala na ma-enjoy niya ang ganitong tanawin. May bahagi sa kanya na nanghihinayang na hindi ito nakikita ng kanyang mahal na kaibigang si Kagura kasama niya. Inabot sa kanya ng isa sa mga bata ang kanyang mga damit, hinihimok ang Diyos na tagapagbantay na magbihis. Sa susunod na eksena, naroon ang ating binata sa gilid ng nayon. Sinasabihan ng lola ni Hakama na gampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang gabay, habang si Sars ay naiinip dahil hindi siya ang maaaring gumabay kay Jean bilang isang tour guide. Interesado si Jean sa lalaki at pinuri pa ang galaw ni Sars, tinitiyak sa kanya na hihintayin niya ang pagdating nito sa kaharian. Ang sinabi niyang ito ay nagpatuwa kay Sars. Tumitili na parang isang tagahanga, hinihiling ang lahat ng pinakamahusay sa Diyos na tagapagbantay at umaasang aalagaan niya si Hakama. Pinagsabihan din si Hakama na mag-ingat, at kasabay nito, nagsisimula ang paglalakbay ng dalawa sa kanilang pag-alis. Ang pandak at ang matangkad na lalaki ay naglalakad ng magkasama, tinatahak ang lahat ng uri ng magaganda at tanawing pampanahon. Ipinapasyal siya ni Hakama. Hanggang sa tuluyang magkampo, nagtanong si Jean kung gaano kalayo ang kabisera. Tila, 4 na araw pa ng paglalakad,
kaya hindi ito gaanong kalayo tulad ng inaasahan niya, ngunit talagang nagtataka siya sa kanyang panig at kung bakit gustong-gusto niyang galugarin ang mundo. Tumangging magbahagi, sinasabi niya sa kanya na isa itong lihim. Sa kaibuturan niya, alam ni Gojo na buhay pa rin ang mga corruptors base sa malabong paglalarawan ni Kagura, at nakaengkwentro pa nga siya ng ilan sa panahong ito. Ang kanilang normal na pagdami ay nangyayari lamang sa mga sirang at maruming kapaligiran, na taliwas sa lugar na ito, na nangangahulugang may isang bagay o isang tao na nagdudulot ng pagbabago sa likod ng mga eksena na kailangang imbestigahan. Natatakot si Hakama na makita siyang sumeryoso ng ganito habang nag-iisip, kaya humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pagmumuni-muni. Naiintindihan ni Jin ang isang bagay, hindi lubusang kontrolado ng panahong ito ang nilalang na mangwawasak. Malinaw at nasa paligid ang mga palatandaan ng pagkabuhay. Ang una niyang layunin ay imbestigahan ang mga tao sa panahong ito, pagkatapos ay harapin ang mga mangwawasak. Ang pananaliksik sa mga halimaw ay hindi gaanong mahirap dahil kaya niyang gawin ito sa kanyang sariling oras. Bukod pa roon, gusto ni Bro ang agarang pagbabago at hinihiling niya kay Hakama na huwag na siyang tawaging isang Diyos na tagapagbantay. Binibigyan niya ito ng labis na paggalang kahit na noon pa man, at kailangan niya itong himukin na tawagin na lang siyang Jin. Ang tunog ng isang kabayo na kumakabog ay nakakuha ng atensyon ng dalawa. Isang banal na gabi ang dumating kasama ang kanyang grupo, nagmamakaawang magkaroon ng sandali kasama ang ating dalawa. Mukhang ikaw ang lalaking ito. Karaniwang prinsipe charming, maliban na lang kay Jin na walang pakialam at nagtatanong pa rin tungkol sa kanyang pagkatao. Nagmula sa orde ng banal na gabi, ipinakilala ng kapitan ng ikapitong dibisyon ang kanyang sarili bilang Argus Alten. Ang konsepto ng isang banal na gabi ay bago pa rin sa ating bida, na nagtataka kung ito ba ang mga kawili-wiling nilalang na binanggit ng mga taga-baryo. Sa mga kasama ni Argus, isang masungit na kabalyero ang nagtatalak at sumigaw sa ordinaryong tao dahil sa pagpapakita ng lubos na kamangmangan sa kanyang pinuno sa pamamagitan ng pagtangging tumayo. Sinabi pa niya sa kanyang kapitan na tiyak na ang dalawang ito ang mga may sala, ngunit kay Argus, para sabihan siyang huminahon. Nagrereklamo si Karina sa likod habang kinakausap ni Santa Noche si Jin ng may mas malaking paggalang ngayon. Nagtataka lang ang ating binata tungkol sa mga sinabi ni Karina kanina, pero binabaliwala ito ni Santa Noche at nagkukunwaring bastos lang siya. Pagkatapos, binabago ni Argus ang usapan at nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki, kung saan siya nanggaling, o kung saan siya pupunta. Ibinahagi ni Hakama na sila ay kabilang sa Kadama Village na may ugat sa maharlikang kapital. Ginagamit ito ni Karina bilang kumpirmasyon ulit na nagmamataas habang inaakusahan ang dalawa na sila ang mas mababang uri. Sa katunayan, ipinagpapatuloy niya itong buong mapagpanggap na pagbubunyag na parang napakatalino niya dahil inilalantad niya ang mga nakabababang nilalang mula sa nayon ng Kadama. Si Jin ay talagang humahanga sa mga pag-unlad ng mundong ito nang marinig niya na may mga talaan ng kapanganakan, ngunit sumabat na naman si Argus at pinigilan si Karina sa paggawa ng mga padalos-dalos na hinuha. Sa katunayan, nakikita niya na ang batang babae na si Hakama ay nakasuot ng espesyal na damit kadama, mga damit na iginagalang at may mataas na kalidad, kahit nasa kabisera. Ang mga bata ng nayon ay hindi nagsusuot ng gayong maharlikang kasuotan, kaya kinukumpirma na sila nga ay mula sa nayon. Muling pinatutunayan na mali si Karina. Bagamat sigurado siya sa dalaga, hinugot ni Argus ang kanyang espada at itinutok sa lalaking nakatayo sa harapan niya, at sinasabing iba ito sa iba. Una, hindi pa niya nakikita ang damit ng lalaking ito, kaya't nagtatanong siya kung saan ito nabibilang. Ibinahagi ng banal na gabi na maraming bandido ang nanggugulo sa daan sa pagitan ng baryo Kadama at ang kabisera. Posible na ang lalaking ito ay isa sa mga bandidong yun na sinusubukang iligal na ipagbenta ang mga bata, at kasabwat din si Hakama sa ginagawa habang nagpapanggap na walang sala. Sinusubukan ng batang babae na tumulong sa pagtanggi, pero hindi sila naniniwala ni isang salita. Nang hindi nag-iisip, sumugod si Hakama para umatake, pero napaligiran siya at natigil dahil sa ilang mahiwagang espada na nakatusok mula sa lahat ng direksyon. Pinuri siya ng banal na gabi dahil sa kanyang banal na kapangyarihan, habang ang ating bida ay humanga sa kapangyarihan ng isang banal na gabi. Malakas ang kakayahan ni Argus, agad itong nakita ni Jin, at ngayong nasa posisyon siya ng tunay na autoridad, hinihingi ng banal na gabi ang paliwanag kung saan nanggaling ang lalaki.
Ang impormasyong yun ang magiging batayan kung papayagan ang ating bida na mabuhay o hindi. Pero nang marinig yun, tinitigan siya ni Jean ng masama. Matindi ang tensyon, pero sa huli, nagpa siya si Bro na huwag nang ituloy ang kanyang nararamdaman, at humingang nagsabi na galing siya sa Kadama Village. Tumalon si Karina para sabihing sinungaling siya sa kanyang harapan, pero totoong tinanggap ni Argus ang paliwanag na ito at ibinaba ang kanyang armas. Nakakagulat ang pagbabagong ito, lalo na kung kailan ilang sandali na lang ay magbabanta na siya. Nadama ng banal na gabi na hindi siya nagsisinungaling, habang opisyal na idineklara ni Hakama si Jean bilang tagapagbantay na Diyos ng Nayon. Ang konsepto ng tagapagbantay na Diyos ay nakakaakit. Ang banal na gabi, pero hindi niya ito sineseryoso at tumalikod para umalis. Sumakay siyang muli sa kanyang kabayo, humihingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Ginagawa lang pala ni Argus ang lahat ng iyon bilang bahagi ng kanyang trabaho. Nauunawaan ng kapitan na magkikita pa sila sa maharlikang kapital sa hinaharap. Sa katunayan, inaalok pa niya sila na hanapin siya kung magkaproblema sila. Pagkasabi nito, nagmadali siyang umalis. Nakakahiyang si Karina na gusto sanang may mangyaring malala sa hindi malamang dahilan. Kahit si Jean ay naguguluhan sa pagiging sabik sa gulo ng babaeng ito. Sa susunod na eksena, nakikita natin ang grupo patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Pinipilit ni Karina ang kanyang sarili ng walang dahilan, binibigyang diin na kainahinala si Jean at hindi dapat nila pinabayaang makatakas ang mababang uri na iyon. Ang mga salitang mababang uri ay bumabagabag sa kanya. Kinukutya ni Argus ang babae dahil sa hindi niya alam kung sino sa kanila ang tunay na mababang uri. Kinukumpirma ang kanyang mga iniisip, sumasang-ayon din si Rhea, na ikinagulat ni Karina. Sa katunayan, idinidiin niya kung gaano kalaki ang agwat ng halos Diyos sa pagitan nila at ng lalaking kanilang kinakaharap noon. Sinubukan pa ni Argus na kumilos ng 3 beses. Isang pagkakataon, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang determinasyon. Ramdam niya na kikilos agad si Jean, na nakalagay ang kamay sa kanyang bulsa, kaya sinalubong niya ito bago pa man gawin ang kilos. Ngayon ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyan pero saludo ako sa ating bida. Siya nga pala, sinubukan pa ni Argus na gumamit ng banal na kapangyarihan at sa harap ni Jean, hindi man lang yumandarang kapangyarihan, na ikinatakot ni Karina. Ang parehong galaw na ginawa niya kay Hakama at madali siyang napigilan, ay hindi rin gumana sa kanya. Sinubukan din ni Rhea ang pareho, ngunit nabigo rin, na nagpapahiwatig na mayroong ibang klase ang agwat ng kanilang lakas at sa halimaw na tulad ni Jean. Ang ganyang gawa, kahit sa pananaw ni Argus, ay kaya lang gawin ng pinakamataas na commander sa Night Order. Si Rhea at Karina ay umismid. Wala man lang ideya ang walang muwang na babae kung gaano sila kainakumpara sa kanya. Idiniin ni Prince Charming na nakatagpo lang sila ng isang halimaw, isang pambihira na iba sa lahat, at ayos lang kung nagkamali si Karina dahil bago pa lang siya sa kanilang grupo. Para naman sa pumatay sa sumalakay sa baryo ng Kadama, hinala ni Argus na siya rin yun. Iniisip ni Karina na mapanganib ang sitwasyon, ngunit matalino ang kanyang kapitan at naniniwalang delikado ang sumugod sa isang taong walang kaalaman tungkol sa kanya. Naniniwala rin siya na medyo kalmado si Jean sa pagiging tahimik, at sa ngayon ang kanilang layunin ay makabalik sa maharlikang kabisera, dahil hindi na kailangan ang kanilang pakikialam. Ang huling bagay na pinag-usapan nila ay ipaalam sa guild ang tungkol sa sitwasyon ng mga bandido, at sa isip ni Argus, nananatili siyang nalilito sa karakter ng Diyos tagapagbantay ng Nayon ng Kadama. Kung sana maging kakampi nila ang lalaking yon, marami sanang problema ang malulutas. Nagdurusa ang kanilang bansa. Sa susunod na eksena, ang ating bata ay nasa daan na naman kasama si Hakama. Binabanggit kung paano may nakasalubong silang isang kawili-wiling tao noong isang araw. Iniisip niya kung lahat ba ng mga banal na kabalyero ay kasentapang ng kanilang nakaharap, ngunit nilinaw ni Hakama na si Argus ay kakaiba. Kahit sa loob ng orden ng mga kabalyero, ang pinakamagagaling lamang ang itinuturing na mga banal na kabalyero upang maging kanilang mga pinuno. Si Argus ay nasa tuktok ng kanilang hanay. Iginigiit pa niya kung gaano kabilis ang pag-activate ng kanyang sining ng espiritu noong isang araw, isang terminong hindi pamilyar sa ating bata. Tila sa kasalukuyang panahon, ang paghiram ng kapangyarihan ng mga espiritu ay tinatawag na banal na kapangyarihan,
at ang mga teknik na ginagamit para linangin ang kapangyarihang iyon ay karaniwang pamamaraan ng espiritu o sining ng espiritu. Sa madaling salita, ang mga nanomachines ni Kagura at JYN ay parang tinatrato bilang mga espiritu na hindi nila maintindihan. Alam niya na siguradong mukha itong napakagulong pantasya para sa kasalukuyang panahon, pero hindi niya maiwasang maalala ang galit na damdamin ni Karina tungkol sa mga nakabababang nilalang. Si JYN ay nagbibigay interes sa kanya sa termino at natutunan na ang kasalukuyang panahon ay mayroong iba't ibang lahi ng tao. Mayroong mga kahawig ng mga insekto at isda rin, at base sa mga sinabi ng kanyang lola, ang isang lahi ay maaaring manirahan lamang sa tubig o sa tiyak na mga rehiyon. Nagbago yun sa paglipas ng panahon dahil ang mga nilalang ay nag-evolve upang umangkop sa kapaligiran. Ang linyang ito ay nakakabighani kay JYN, na agad na napagtanto na nangangahulugan ito na ang ilang mga nakaligtas sa sangkatauhan ay maaaring naging sanhi upang simulan ang isang siklo ng ebolusyon 100 milyong taon pagkatapos. Ayaw niyang labis na isipin ang napakalaking pag-aakalang ito. Sa halip, naisip ni JYN na ang mga taong hindi nagbago at umangkop sa kapaligiran ay parang naging katuwaan sila. Tinatawag na mababang uri, dahil hindi sila makaangkop, tinitingnan sila bilang mga mahihina at walang kaya, kahit pati na trato sila ng kanilang lipunan na parang walang halaga, ipinagbibili sila bilang alipin. Ang ideya ng pang-aalipin sa panahong ito ay bumabagabag sa ating bida, ngunit matatag si Hakama sa kanyang sariling opinyon. Masaya niyang iginigiit na halos walang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga itinuturing na mababang uri. Hindi niya maintindihan kung bakit binabaliwala ng mga tao ang iba dahil lamang sa pagkakaiba. Bawat tao ay may sariling katangian, at sa pakikinig sa kanya na magsalita ng ganito, humahanga si JYN. Nakatangian ng batang babae. Habang nag-uusap sila, may biglang sumulpot sa harap nila, mukhang gasgasan at bagbog. Bumagsak ang batang ito sa daan, nagmamakaawang tulong habang si Hakama ay dali-daling lumapit sa kanya. Pinagmasdan ni JYN ang bata, napansin na wala itong anumang katangiang hayop batay sa mga taon, na nangangahulugang isa itong uri ng tao. Ang bata ay puno ng pasa mula ulo hanggang paa. Ang mga pinsalang ito ay hindi normal para sa isang ordinaryong insidente. Sinubukan ni Hakama na buhatin ang bata, habang ginamit ni JYN ang kanyang kapangyarihan upang tulungan siyang gumaling. Sa halip na magpasalamat, agad na nawala ang pagpapanggap ng bata at naglabas siya ng patalim, itinutok sa leg ni Hakama, nagbabantang papatayin siya kung gumalaw man lang siya. Ibang-iba ang kinalabasan ng sitwasyon sa inaasahan ng ating bida. Sigurado na siyang pinagloloko siya mula pa sa simula. Tinitignan din niya ang paligid para malaman kung sino ang mga malapit. Isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa kawalan, pinupuri si Poyer sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Ang kakayahang ito ay tinatawag na stealth camouflage. Gumagana ito dahil sa mga nanomachine na sumisipsip ng mga biswal ng tinatanggal ang mga iyon at ginagamit para lumikha ng balabal ng hindi nakikita. Ang kahinaan lang ay nawawala ang pagiging hindi nakikita kapag gumalaw, pero ginamit ito ng mga lalaking ito ng mahusay. Binubuli ng kapitan si JYN, tinatawag siyang mababang uri at dahil sa pagmamay-ari ng ilang magagandang damit. Tinanong din niya kung saan nanggaling si JYN, pero matigas si pare ko at nasa yugto siya ng kanyang pagngiyaw kaya hindi siya sumagot. Nag-aalalang sumigaw si Hakama para sa kanya, habang nagbabanta ang kapitan na sasaktan ng babae kung magtangka siyang gumalaw kahit kaunti. Kumilos muli si Hakama ng mag-isa sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang kakayahan, pero si pare ko yumalulong sa kanya para itigil niya yon. Ayaw niyang gamitin niya ang ganoong kapangyarihan laban sa mga tao, ipinahihiwatig na mapanganib yon. Hindi alam ng batang babae ang gagawin, habang ang kapitan na nakatali rito ay nagpapakasaya na napagtatanto na ang batang babae ay may banal ding kapangyarihan. Tinatanong nila si JYN kung kaya niya ring gamitin ang gayong lakas, pero trip lang ni bro na magpakamisteryoso. Galit, sinipa siya ng malaking lalaki, ipinapaalala sa mababang uri na huwag makialam. Hindi nagustuhan ng kapitan na sinisikap ng kanyang tauhan na sirain ang kanilang produkto, saka wala silang umaasa na maibebenta sila sa magandang presyo. Hindi man lang nila naiisip na maaaring may angking kapangyarihan si JYN dahil para silang nakatingin sa isang mababang uri ng nilalang.
Samantala, napagtatanto na ni Hakama na sila ang mga bandido at mangangalakal ng alipin na ibinabala ni Argus. Aktibo ang pinuno ng mga bandido na gumamit ng sarili niyang mahika upang unahin ang dalaga, habang nangangamba si Hakama para sa kanyang buhay na baka sila ay makuha at ipagbili bilang mga alipin. Sa susunod na eksena, nakakatawa, ginaisang ni JYN ang dalaga mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Walang suot na pangitaas si Bro dahil literal na ninakaw ng mga hanggal na ito ang lahat ng kanyang kasuutan. Tanging ang kanyang salawal ang natira. Mukhang ayos naman si Hakama, pero talagang nagtataka siya kung nasaan sila. Mukhang isang uri ito ng pasilidad kung saan pinananatili ang ibang mga alipin. Ipinapaliwanag ni JYN na ito ang taguan ng mga bandido, itinuturo pa nga ang mga nahuli bago sila. Lahat ng mga ito ay mukhang nasa masamang kalagayan, karamihan ay mga mababang uri. Madilim ang tagpo, pero nakakatawa dahil mas interesado si Hakama kung bakit nakalantad ang dibdib ng lalaking iyon. Ipinaliwanag ni JYN na kinuha ang lahat sa kanya dahil sa kakaiba niyang itsura, pero namamanghalang siya kung paano. Sigurado na ang lalaking ito ay walang damit. Tila ba, ang ganitong ayos ang pinakabagay kay JYN pagdating sa ginhawa, pero bukod pa doon, pinagtataka niya kung bakit hindi siya lumaban noon. Sa kanyang kapangyarihang halos katulad ng Diyos, kaya niya sanang lipulin sila agad-agad. Bago pa siya makasagot, pinapasok si Puar sa silid para sa almusal. Nang makita niyang gising na sila, inalok niya sila ng pagkain. Galit na galit si Hakama, pero wala talagang pakialam si Puar kung kamuhian man nila siya o hindi, dahil wala naman siyang inaasahang mapapatawad siya. Naiirita ang dalagang dalisay, pero nagulat si JYN. Asul na buhok sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang uri. Nakakagulat ito sa nagpapanggap na biktima. Ngunit sa totoo lang, sinabi ni JYN na wala ngang pakialam ang masasamang tao kung may nagagalit sa kanila o kung karapat-dapat ba silang patawarin. Ang pag-iisip pa lang ni Puar ng mga bagay na ito ay sapat na upang sabihing mabait siya. Gayunpaman, ang lalaking naka-underwear ay tapos na sa pagyoyoga at dumiretso na sa tunay na pakay. Humawak siya sa mga rehas na parang si Uncle Ira, literal na binaluktot ang mga ito para makagawa ng daan palabas. Gulat na gulat si Puar sa kanyang nakita. Sa totoo lang, matagal na palang hinihintay ni JYN ang babae para sa isang pribadong usapan. Nagtataka ang may asul na buhok kung bakit, pero nararamdaman na ni JYN na napilitan siyang magtrabaho dahil may mahal siyang tao na nakakulong dito sa kung saan. Labis na natakot si Puar kung paanong naging sobrang tumpak ang hula ng lalaki. Pinagaling pa nga nito ang mga sugat niya, na idiniin na ang tanging dahilan kung bakit siya nalinlang ay dahil alam niyang tunay ang mga sugat ng babae. Hindi naman talaga sinasaktan ng mga kriminal ang sarili nilang mga kakampi ng halos ikamatay. Kaya niya agad nalaman na si Puar ay pinipilit at ginagamit sa trabaho dahil sa blackmail. Ang mga salita ni JYN ay nagdulot sa kanya ng matinding konsensya, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong ibahagi na ang kanyang nakababatang kapatid ay dinakip ng 6 na masasamang loob na ito. Paulit-ulit silang nagbabanta na ipagbibili ang bata sa labas ng bansa kung siya ay lalaban, na hindi na niya ito makikita pang muli. Si Puar ay napahagulgol, at sinabing maging ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga walang hiya na ito kaya ang kanyang kapatid na lang ang natitira sa kanya. Ang pagdinig pa lamang sa kanyang kwento ay nagpabago sa lalaking ito ng labis. Si JYN ay galit na galit. At sa wakas, naiintindihan ni Hakama kung bakit hinayaan niyang mahuli siya ng ganoon. Ang layunin niya ay iligtas ang mga taong ito, pero alam din niyang matigas ang ulo at nakakainis ang mga kontrabida. Kahit isang makatakas ay magdudulot ng gulo sa hinaharap dahil kaya nilang magpalakas ulit at gumawa ng problema. Sa madaling salita, gusto ni Bro na durugin ang mga ipis na ito, at nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagsipa sa may balahibong ito. Dahil malinis na ang daan, balak ni Gojo Satoru na bigyan ng leksyon ang mga walang kwentang ito. Mas alam ni JYN ang takbo ng isip ng mga kontrabida kaysa kaninuman, at nakikita natin ang isang pagkaunawa nito kapag binalika natin ang 100 milyong taon sa nakaraan noong ang sibilisasyon ng tao ay nasa rurok ng teknolohiya. Ang bata noon ay pinahirapan at walang-wala. Ang una niyang naisip ay hanggan ang katarungan sa mundo. Ngunit ang paghanga na iyon ay may kasamang pangalawang, mas nakakatakot na realisasyon. Anumang mundong nangangailangan ng katarungan ay puno rin ng napakaraming masasamang tao.
Mga taong gustong tumugis sa kanya, halimbawa, ang mamuhay ng ordinaryo ay isang bagay na dapat purihin, ngunit sa uri ng kapaligirang kinalakihan niya, hindi naranasan ng bata ang kapayapaan. Lahat ng gusto niya, kaya pagdating sa mga taong sumubok na guluhin siya, literal na dinurog sila ni JYN sa bigat ng kanyang kapangyarihan, sinira sila sa paglipas ng mga taon. Ibagsak niya ang masasamang tao saan man siya magpunta, patuloy na nilulupig ang mga sumisira sa kapayapaan ng mundo. Hanggang sa isang araw may isang lalaki ang lumapit sa kanya, nagmumungkahi ng ibang opinyon. Akala niya na si JYN ay ipinanganak sa maling mundo, at iyon ang nagdadala sa atin pabalik sa kasalukuyan. Ang ating bida ay naglalakad na parang siga para harapin ang mga talunan sa harapan niya, na nagdulot na ng pinsala sa maraming katawan. Gusto lang ni Pareng, para dagdagan pa ang bilang ng napatay niya, at dahil ayaw niyang sumagot sa anumang tanong, ibinabato niya ang isa sa kanila sa mga tauhan sa harapan niya. Sa sandaling mahuli ng isa sa kanila ang lalaki, biglang sumugod ang ating bida at mabilis na sinipa ang isa pa, na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nasindak ang kaibigan niya dahil basta na lang itinapon ni JYN ang lalaki na nag-iwan ng butas sa pader, na parang isa siyang halimaw na hindi alam kung paano huminto. Sa takot, tinangka ng lalaki na tumakas, pero wala rin. Ang kanyang nakakakilabot na hiyaw lang ang umabot sa mga bihag sa ibaba. Kumbinsido si Poor na ang hiyaw na yon ay galing sa iba. Totoo siyang, nagsisimula ng magtaka kung sino ba talaga si JYN. Walang pakundangang isiniwalat ni Hakama na ang lalaking ito ay parang isang Diyos, at wala silang dapat ikabahala dahil siya na ang bahala sa lahat. Sa ngayon, kailangan nilang sundin ang kanyang mga tagubilin para lumabas, pero nakakatakot para kay Poyer na ililigtas sila. Ang pinuno ng mga bandido ay hindi basta-basta talunin, kahit na mayroon siyang galing sa malakas na mahika ng Diyos. Sa labanan ng purong lakas, mahirap isipin na may makakatalo sa taong yon. Pero habang iniisip ni Poyer ang mga walang saysay na yon, naisip namin, pinapanginig na ng bata pa lang natin ang lalaking yon sa kanyang mga tuhod. Nagmamakaawa ang amo kay JYN na tumigil, nag-aalok sa kanya ng limpak-limpak na pera, at idinagdag pa ang mga alipin. Siya nga pala, nakakulong sa silid na ito ang kapatid ni Poyer. Nasusuklam si JYN sa mismong pag-aalok sa kanya ng mga alipin. Pinatay niya ang isa pang lalaki sa harap ng amo, habang tinatanong ng pinuno ng bandido kung ano ang nangyayari. Tila hindi man lang umaandar ang kanyang mga sining ng espiritu sa harap ng banal na lakas ng lalaking ito. I mean, kapangyarihan. Pero higit pa doon, ay ang misteryo kung bakit nagkaroon si JYN ng ganitong kalakasang kapangyarihan. Nakakatawa, tinawag ng ating bida ang pay-asong ito na isang tagapagbanta na kulang sa kumpiyansa, dahil ang mga tunay na masama ay may lakas ng loob na tumakbo kapag alam nilang talo na sila. Pero ang pinuno ng mga bandido kasama ang kanyang mga alipors ay mga mayayabang at mapagmataas na akala mo kung sino, niloloko ang mga sarili nila na baka kaya nilang manalo. Pero sa sandaling matakot silang matalo, magsisimula na silang magmakaawa. Sa totoo lang, nakakatuwa ang pagpapahiya sa kanila. At sinunod ang payo ng ating bida, kumilos ang pinuno ng mga bandido at nagsimulang tumakbo. Dumiretso siya sa elevator para hilahin ang lever. Nagpapakawala ng isang lihim na sandata na ikinulong nila na parang halimaw. Gulat si JYN na makita ang isang nilalang na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Isa itong malakas na hayop na nakuha para sa isang tiyak na mahal na tao. Ang gumugulo sa akin ay kung paano hindi nakawala agad sa kanyang kulungan ang higanteng lalaking iyon. Tuwang-tuwa ang pinuno ng bandido na bigyan si JYN ng hamon, na nangangakong guguluhin ng lahat habang umuungal ang nilalang bilang sigaw ng labanan. Ang unang atake ay ginawa ng nasirang halimaw, na humahampas para patumbahin si JYN sa kanyang paanan. Naharang ang atake, na nagbibigay sa atin ng tanawin ng napakalaking lalaking iyon. Napatda ang leader ng mga bandido sa lakas ni JYN. Ang ibig kong sabihin, sa lakas ng kanyang mga kalamnan. Samantala, ibinahagi ni JYN na ipinanganak siyang may pambihirang katawan, na may hibla ng kalamnan na mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Ngayong siya naman ang Cecil K., sinipa ng lalaking ito ang nilalang pabalik bago nangakong ilalabas ang higit pa sa kanyang lakas. Bumabato si Bro ng alon na parang Kamehameha, tulad siya si Goku, winasak ang halimaw sa isang pagsabog.
Lahat ng daldal at ang leader ng mga bandido ay bumalik sa dati niyang kinalalagyan. Nakaluhod ulit si JYN. Tinititigan siya, nagtataka kung ano ang susunod na gagawin ng kaawa-awang basurang ito. Ngayong wala na siyang ibang pagpipilian, sinusubukan ni Bro na makalusot, nagmamakaawang patawarin. Ngunit ang aking maluwalhating puting buhok na hari ay sumagot sa pamamagitan ng isang suntok sa kanyang mukha, tinatanggihan ang anumang pagkakataon ng awa. Nang matapos na ang usapin, binawi niya ang kanyang aura farming drip at humihingi ng paumanhin sa mga bata sa paghihintay. Una, gustong suriin ni Bro ang mga dokumento upang mang-alap ng direktang ebidensya ng kanilang mga krimen. Binuksan niya ang isang drawer at nakahanap ng isang kawili-wiling set ng mga tala. Isang sulyap pa lang siguro dito ay mapapaisip ka na ang lalaking ito ay nakatama ng jackpot, pero hindi, ang batang ito ay walang ideya kung ano ang binabasa niya ngayon. Ang wika ay hindi pamilyar sa kanya, kaya masyado siyang tutok para humingi ng tulong kay Hakama. Kahit na, hindi matukoy ni JYN kung bakit ginagamit ng mga bandido na ito ang mga sira. Para kumpirmahin ang kanyang mga hinala, sinusuri niya ang punit-punit na labi ng halimaw na kanyang tinalo. Sa ganitong paraan, maaari niyang ma-access ang mga kamera ng mga nakapaligid na nanomachine na lumulutang sa silid. Gustong tingnan ni JYN ang mga tala noong nakaraang linggo at napadpad sa isang footage na gusto niya. Mukhang may isang noble na pumunta sa silo sa halimaw at tumangging magpaliwanag pa tungkol sa mga balak niya sa nilalang. Sa halip, iniwan niya sa kanila ang isang maliit na pahiwatig. Ipinahiwatig ng tusong kontrabida na malapit nang bumagsak ang bansa. Itinatanda ni JYN ang detalyeng ito para sa susunod, habang nagpalipat-lipat ang eksena sa mga batang nakatakas sa lugar kung saan sila ikinulong. Nagkita muli si Puar at ang kanyang nakababatang kapatid. Nagyakapan silang mahigpit, nakadarama ng seguridad dahil walang nasaktan sa kanila ng malubha. Bamaling siya at tinawag si JYN na isang Diyos, nagpapasalamat sa lahat ng kanyang pagsisikap, habang tumanggi si Bro na tanggapin ang pangalan. Maliban doon, nagtataka siya sa mga taong nakasuot ng pulang uniforme na kasalukuyang humuhuli sa mga bandido. Mukhang mga tauhan daw sila ng guild. Ang lalaking may maringal na buhok at balbas na nakatayo malapit sa kanila ay ang guild master ng kanilang lungsod. Ang lalaking yun ay napansin si JYN at lumapit para tanungin kung may kinalaman siya sa nangyari. Kinumpirma ng ating bida na tumulong siya, at hiniling kay Padrak na magpakilala bilang guildmaster at magpasalamat sa kanya sa kanyang mga pagsisikap. Tiningnan niya ang lalaki, namamangha kung paano nagawa nitong talunin ang napakaraming tao nang hindi man lang nasusugatan. Isang tama lang, kahit mukhang mahina ang nilalang na ito, alam ni Padrak na hindi ito biro. Ibinahagi ng guildmaster na maraming nasira dahil sa insidente. Napakarami na ng mga kahilingan na puksain ang mga bandido. Ito ang nagpataka kay JYN dahil iniisip niya na gagawin ng sinumang lord ang lahat para mahuli ang mga bandido. Tumawa ang guildmaster at sinabing kahit ang lord ay walang ganoong kapangyarihan. Ang paglutas sa mga krimen ay itinuturing na tungkulin ng mga miyembro ng guild, ang mga sumumpa ng katapatan sa hari. Kahit si Lord Shapin, kung ang pinuno ng lupa ay gumawa ng mga krimen, kailangan nilang iulat ang sitwasyon sa hari, kahit na parang hindi mangyari iyon. Tiwala si Padrak sa kanyang palagay, habang kinukumpara ni JYN ang sitwasyon mula 100 milyong taon na ang nakalipas, na pagtatanto na ang isang lord ay kumakatawan sa isang mayor at ang guild ay kumikilos na parang pulis. Kahit na ganoon, si Lord Shapayon ay hindi isang taong madaling pagkatiwalaan. Nagdesisyon si JYN na ibigay ang lahat ng dokumentong nakuha niya mula sa mga bandido, nagtatanong kung may maitutulong ba ang mga ito sa guild. Binasa ng guildmaster ang isa sa mga yon, nang mapagtanto na isa pala itong tamang listahan ng mga nakipagkalakalan sa mga bandido. Dahil sa listahang ito, madali nilang mahuhuli ang buong grupo. Dahil sa kuryosidad, itinanong ni JYN kung ang pangalan ng Panginoon ng lungsod ay nasa listahan din. Ngunit nakakamangha na wala roon ang pangalan ni Lord Shapayon, kaya isa siyang tusong kontrabida na nagtatago ng kanyang mga bakas. Sa ngayon, wala masyadong magagawa si JYN tungkol sa sitwasyon, nakatulong na siyang palayain ng mga alipin, kaya gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon. Tinitiyak ng pinuno ng guild na aakuin ng guild ang responsibilidad sa pagpapabalik sa kanila sa kanilang mga tahanan ng ligtas kung may ulat ng pagkawala.
Naisampa na. Pero para sa mga walang ganito, sa kasamaang palad, wala silang mapupuntahan. Ang sistema ay hindi maayos dahil ayaw nitong isaalang-alang ang mga kaso tulad ni Poyer at Nino na nawalan ng mga magulang, kaya humihingi si JYN ng masisilungan para mapanatili sila. Nakakagulat na sa panahong ito ay wala man lang silungan sa bayan. Makakahanap lang si Padrat ng trabaho para sa mga batang ito, pero dahil kapwa silang itinuturing na mababa, magiging mahirap din yun. Nagtatampo ang mga bata, habang nadidismaya si JYN na pareho pa rin ang lahat sa mundong ito. Ayaw niyang iwan ang mga batang ito ng mag-isa, kahit wala namang mapuntahan. Biglaan na lang, may pumasok na ideya sa isip niya, kaya tinanong niya sila kung gusto nilang magtrabaho sa isang lugar kung magkaroon sila ng pagkakataon. Pumapayag si Poyer at gustong subukan, na nagpapaalala kay JYN kay Golden Knight Argus na minsan ang nag-alok na tumulong sa kanila kung kinakailangan. Sa susunod na eksena, nasa Corm Osha tayo, ang kabisera ng kaharian, para bisitahin si Argus. Pabalik na ang Holy Knight nang bigla siyang makaramdam ng lamig na hindi niya maintindihan. Pagdating sa kanyang tirahan, sinabi niya sa grupo na magpahinga muna sila para sa araw na yon. Pagbalik ni Argus sa kanyang silid, sinalubong siya ng maraming katulong at butler. Siya nang may pagmamalaki at karangalan. Ang unang ginagawa niya ay magtanong tungkol sa nangyari, at sa reaksyon ng kanyang mga lingkod, na pagtanto ng banal na kabalyero na may nangyari. Humihingi ng paumanhin ang mayordomo sa pag-abala sa kanyang Panginoon ngayong kakauwi lang niya. Habang nangyayari ito, pinapanood ng kanyang kapatid na babae ang eksena mula sa itaas na may matalim na tingin. Natanggap ni Argus ang ulat at agad sumakit ang ulo niya. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaasahan niya, dahil tila biglang sumulpot ang isang mananalakay sa loob ng kabisera at gumawa ng gulo. Ang tanong kung paano ito nakapasok ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Kundi kung sino ang tumulong na igiya ang halimaw sa loob ang tunay na problema. Hinala niya ay may isang tao mula sa Harness Academy, isang lugar na puno ng mga kaina-hinalang taong nagbabalak ng kanilang pagbagsak. Gayunpaman, kailangan niya ng mga kasama upang kontrolin ang sitwasyon sa kabisera. At sa panahong ito, ipinagpatuloy ni JYN at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. 3 araw ang lumipas sa misyon ng paglipol. Nagsimulang magtaka si Poir kung mayroon bang tunay na trabaho para sa mga nakabababang nilalang na tulad nila na gampanan sa kabisera. Dahil sa pagiging mabait na tao niya, tiniyak sa kanila ni JYN na ang kanilang kakayahan ay ang pagbabasa at pagsulat ay malaking kalamangan na. Kaya hinihikayat niya ang bata na magkaroon ng mas malaking tiwala sa sarili. Si Hakama naman ay tumuro sa malayo, sinasabing malapit na ang kabisera. Ang ating bata ay lubos na namangha ng matitigan ang napakagandang kabisera ng kaharian. Pagdating ng gabi, nakarating sila sa loob ng kabisera, ang lugar ay punong-puno ng mga taong naglalakad at nagtatrabaho. Ibinunyag ni Hakama na ang kabisera ay umaasa sa mga import, na nangangahulugang bawat uri ng produkto ay makukuha dito, kahit na ang kasuutang kadama na nabanggit nila noon. Nakita ni JYN na ito ay kawili-wili at binigyang pansin. Nang maraming mutanteng insekto rin, napakaraming lahi dito, ipinapakita kung paano silang lahat nagkakaiba sa pag-unlad. Malinis ang mga kalsada, mataas ang seguridad sa kabisera rin, pero kahit mayroon ang lahat ng iyon, mayroon pa ring mga hindi kaaya-ayang bahagi. Iniisip ni JYN na bawat panahon ay mayroon ding sariling mga problema. Tinanong niya si Hakama tungkol sa pagsusulit sa pagpasok sa akademya at nalaman niyang gaganapin ito sa susunod na linggo. Maghihintay sila hanggang magsimula ang pagsusulit, pero naririnig ang kanilang usapan, nagtataka ang isang babaeng blonde kung interesado ang grupong ito sa pumasok sa Harness Academy, lalo na kapag para silang mga mabababang uri. Dumating kami sa mga silid ng hotel, kung saan biglang sumampa sina Hakama at Nino sa mga komportableng kama. Sa wakas, makakatulog na sila sa maayos na lugar, at natupad na ang unang layunin ni JYN na makarating sa kabisera. Dahil dito, napapaisip siya kung ano ang susunod niyang gagawin, dahil kahit na ito ay bagong panahon, kailangan pa rin niyang humanap ng paraan para kumita ng pera para mabuhay. Nga pala, nakakuha si Bro ng malaking pera para sa paglipol sa mga bandido, pero alam niyang hindi ito magtatagal, lalo na para sa kanilang apat. Dagdag pa rito ang problema ng paghahanap ng trabaho para sa mga batang ito,
at ang agarang solusyon dito ay ang makipagkita kay Argus. Gayunpaman, sa ngayon wala silang alam tungkol sa kinaroroonan ng lalaki o kung anong mga koneksyon ang maaaring umakay sa kanila sa kanya. Nagmungkahi si JYN ng iba't ibang mga opsyon, na binibigyang prioridad ang investigasyon sa mga corruptor. Alam niya na may mga tao sa panahong ito na sinusubukang gamitin ang mga ganitong halimaw para sa kanilang sariling layunin. Ang mga corruptor ay likas na napakadelikadong nilalang, kaya hindi sila maaaring pabayaan. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang hayaan na muling harapin ng mga buhay ang lubos na pagkalipol. Sa anumang paraan, casual niyang tinatanong si Hakama kung ano ang mga tao sa bansang ito kapag kailangan nilang magsaliksik ng isang bagay. Lumalabas na nagbabasa sila ng mga libro tungkol sa paksa o kaya'y kumukonsulta sa isang taong may alam. Medyo mahal nga lang ang mga libro. Kahit sa baryo, kailangan pa nilang magtulungan sa pagbasa ng mga libro para lang makabili. Samantala, ipinagmamalaki naman ng maharlikang lungsod ang isang napakagandang aklatan, kaya mas madali ang pananaliksik. Gusto ni JYN ang ideyang yon, dahil magagamit niya ngayon ang aklatan para sa kanyang kalamangan at makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa laboratoryong iniwan ni Kagura. Sa susunod na eksena, si Bro ay nasa mesa ng resepsyonista, ngunit hayagan siyang tinatanggihan siyang gamitin ang pasilidad. Dahil ang mga libro ay itinuturing na sagradong pag-aari ng bansa, hindi sila basta-basta nagpapapasok ng kahit sino. Tanging ang mga estudyante ng isang kinikilalang akademya o mga maharlika lamang ang pinapayagang gumamit ng gayong lugar, na muling nagpapagulo sa sitwasyon para sa ating bata. Nakakatawang ipinapaalala ni Hakama kay JYN na hindi pa man din marunong magbasa si Bro sa kasalukuyan niyang kalagayan, kahit na sinusubukan niya ang kanyang makakaya para matuto ng mga letra. Matatagalan pa bago niya lubusang maintindihan ang wika. Napapakamot ng ulo si Bro na parang may pagsusulit siyang dapat paghandaan, habang dalawang lalaki na nakasuot ng balabal ay palihim silang sinusubaybayan. Bilang bahagi ng kanilang misyon, lumapit sila para harapin si JYN para sa simpleng usapan, pero ang totoo ay isang pag-uusap na nagsisimula sa isang malakas na suntok. Agad namang hinawakan ng lalaki natin ang kanyang kamao, bago pa man niya kutsain ng lalaki dahil sa kanyang kamanghamanghang pagpapakilala. Kaya pala ganito ang seguridad ng syudad, kung may mga taong basta na lang umaatake, pero nanatiling mayabang ang lalaki at iniwasan ni JYN ang kanyang kamao sa ere, na nagligaw ng isang malakas na atake ng mahika. Pinuri siya ng mandirigma dahil sa kanyang matalas na pandama, habang hindi maintindihan ni Poyer kung paano nagagamit ng mga taong ito ang banal na kapangyarihan sa gitna ng isang sonang sibilyan. Gusto malaman ng bata natin kung ano ang pakay ng mga talunan na ito, at agad niyang napagtanto na may nagpapatay sa kanya. Pero pabor pa nga yun sa kanya, kahit na tinakat ng mga bully ang grupo ni JYN na umalis sa kapital kung ayaw nilang mapahamak. Hindi talaga nagpatinag si JYN, iniimbitahan pa niya ang lalaki na subukang umatake ulit, pero nahuli ang kamao nito at literal na ibinagsak sa matigas na lupa. Matapos magbigay ng leksyon sa isa sa kanila, lumingon siya sa isa pa na nagpapakawala ng atake ng mahika sa kanya. Tumanggi si JYN para iwasan at harangin ang nagliliyab na atake ng harapan, kaya inaakala ng lalaking ito na nakagawa siya ng malaking pinsala. Ngunit mula sa usok ay lumitaw ang isang kamay at agad niyang hinawakan ng lalaki at binuhat na parang wala itong bigat. Sa seryosong tono, kinukutsa ni JYN ang mga ito sa pagiging napakahina habang hinahamon siya, kung may lakas pa silang sumubok. Parang si Gojo Sator nga talaga siya sa kwentong ito. Samantala, nagtataka ang kanyang biktima kung paano nagawang magkaroon ng ganitong kalakas ang isang mababang uri. Biglang, pinatigil ng isang grupo ng mga kabalyero ang laban. Si Karina pala ito na naiirita dahil kailangan niyang umapal. Ang araw niya para sa gulo na ito. Wala man lang pakialam ang babae sa mga sumalakay kay JYN, gusto lang niyang aipakulong sina Hakama at ang lalaki natin sa huling pagkakataon. Nakatulong pa nga kay JYN na magdulot ng eksena na nakaakit ng atensyon ng isang konektado kay Argus, kahit nakasalukuyan siyang sumisigaw sa mukha nito. Matapos buwagin ng isang away sa kalye, nakita ni Karina si JYN at agad siyang natuwa dahil naniniwala siyang nahuli na niya sa wakas ang mababang uri na si JYN na gumagawa na naman ng gulo sa lungsod. Magsisimula na sana siyang magsermon, pero isang manunood na demi-human na nakatayo malapit sa kanya ang lumapit at umamin na nakita niya ang lahat. Nangyari,
Ipinapaliwanag ng nanunood na si JYN talaga ang unang inatake, at nagtatanggol lamang siya noong away. Nang tingnan ni Karina ang mga mukha ng umaatake, napagtanto niya agad na sila ang kanyang mga karaniwang pasaway na mga nakababatang estudyante mula sa Harness Academy. Tahimik siyang umaasa na hindi na naman sangkot sa gulo na ito ang nakababatang kapatid ng banal na kapitan. Tinanong ni JYN si Karina kung nagpapatrolya siya at kinukwestiyon niya ito, sinasabi na akala niya mga miyembro ng guild ang karaniwang humahawak ng mga gawaing ganito sa paligid ng syudad. Sumagot si Karina, na ginagawa lamang niya ang kanyang gabi-gabing responsibilidad na panatilihin ang kaayusan habang papunta siya sa isang kalapit na kafe. Ngayong nakita na niya mismo si JYN na madaling talunin ng ilang malalakas na estudyante mula sa akademya, nagsisimulang maramdaman ni Karina na maaaring tama nga ang mga hinala ng kanyang kapitan tungkol sa sinasabing mababang uri na tao. Sinusubukan niyang magpaalam at pinakiusapan si JYN na iwasan ang muling mapasabak sa gulo. Ngunit hindi siya basta pinapalayas ni JYN at sa halip ay ginamit ang pagkakataon para hilingin sa kanya na samahan siya upang makilala niya ang kanyang kapitan na si Argus. Kapag ang sinaunang, nang sa wakas ay makausap ng tao si Kapitan Argus ng ika-7 dibisyon, dumiretso siya sa punto at hiniling sa lalaki na kunin sila, ipinapaalala kay Argus na siya ang dating nag-alok ng tulong. Nang magtanong si Argus tungkol sa mga batang kasama niya, ipinaliwanag ni JYN na naharap niya ang mga bandido na hinahanap ni Argus at nahuli sila bago ibinigay sa samahan. Nabahala si Argus dahil nahihirapan siyang paniwalaan na may isang mukhang mababang uri ang makagagawa ng lahat ng iyon ng napakabilis. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si JYN, na isinama niya si Nino at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Puar dahil wala silang ibang maaasahan at maaaring hindi sila tratuhin ng maayos dahil itinuturing silang mababang uri. Dahil dito, tinanong ni JYN ang kapitan kung maaari niyang ayusin ang kahit anong trabaho para sa kanila. Ipinaalala ni Kapitan Argus sa matandang tao na wala siyang obligasyon sa kanila, ngunit iginiit ni JYN na handa siyang akuin ang responsibilidad para sa mga bata dahil siya ang nagligtas sa kanila. Nakita ni Argus na kawili-wili ang pangangatwirang ito habang tinitingnan ng mga bata ang kanilang tagapagligtas ng may pag-asa. Mabilis na, bumuo ng isang ideya at nagpas siyang gamitin ng mga bata bilang kasangkapan sa pakikipagkasundo. Kalmado niyang sinabi kay JYN na papayagan niyang manatili ang mga bata sa kanyang lugar at magtrabaho roon basta pumayag si JYN na magtrabaho bilang guro sa akademya. Tinanggap ni JYN ang kondisyon nang hindi masyadong nag-isip at hindi nagtagal ay binihisan ang mga bata ng bagong damit. Taos-pusong nagpasalamat si Puar sa kapitan habang inuutusan ng kapitan ang iba niyang katulong na turuan silang mabuti at siguraduhin walang diskriminasyon na mangyayari. Habang papalayo si JYN kasama si Argus, tinanong niya ang kapitan kung anong uri ng pakulo ang kasama sa pagtatrabaho niya bilang instruktor. Argus, ipinaliwanag na bagamat wala siyang malinaw na ideya kung saan nanggaling si JYN, sinasabi ng kanyang kutob na mapagkakatiwalaan si JYN. Agad namang dumiretso ang kapitan sa totoong pakay niya at sinabi kay JYN na gusto niyang makapasok ito sa Harness Academy. Sumeryoso si JYN at humingi ng maayos na paliwanag at sinimulan ni Argus na ilarawan ang kasalukuyang agawan ng kapangyarihan sa loob ng kapital. Ayon sa kanya, ilang paksayon ang tahimik na naglalaban para makontrol ang trono dahil malubha ang sakit ng hari at anumang oras ay maaaring pumanaw na. Ipinaliwanag pa niya na bukod pa sa mga karaniwang pag-aawayan sa trono, mayroon ding mga individual na walang karapatan sa trono ngunit gustong agawin ang kapangyarihan. Lumalabas na ang mga taong ito ay lubhang mapanganib at ginagamit pa ang mga tawoli na tinatawag ng mga tao sa panahong ito na mga mananakop bilang armas upang isulong ang kanilang mga plano. Naaalala ni JYN si Lord Shapien at nagsisimulang mapagtanto na maaaring mayroon pang mas nakakabalang figure kaysa sa kanya. Sabi ng kapitan na gusto niyang ilantad ang mga taong ito at hanapin ang kanilang lihim na himpilan at ang lugar na pinaghihinalaan niya ngayon ay ang Harness Academy. Pagkatapos ay kumatok si Argus sa pinto at nagpakilala. JYN sa kanyang nakababatang kapatid na si Miria Alton. Ipinaliwanag niya na nag-aaral ito sa akademya at gagabay sa kanya doon. Agad na ipinakita ni Miria ang kanyang matalas na dila nang tawagin niya si JYN na isang hamak at mababang uri ng nilalang tulad ng ginawa ni Karina kanina. Mabilis siyang pinigilan ng kapitan at pinaalalahanan na hindi maganda ang magsalita ng ganoon.
Gayunpaman, patuloy niyang iginigiit na hindi siya sang-ayon na ipagkatiwala ang napakahalagang gawain sa isang taong itinuturing niyang mababang uri. Itinuro ni JYN ang kanyang pagiging bastos na ikinahiya ng kapitan at nagpaumanhin para sa kanyang pag-uugali. Lumapit si Karina kay JYN at tahimik na. Bulong na si Miria ay talagang may kakayahan ngunit ayaw niya sa mga mabababang uri. Patuloy na iniinsulto ni Miria si JYN at sinasabing hindi niya ito nakikitang karapat-dapat na maging isang instruktor. Lalo pang pinalala ni Hakama ang sitwasyon nang walang pakundangang ibunyag na hindi man lang marunong bamasa ang kanyang tagapag-alaga. Gayunpaman, mabilis na nagpatuloy si Hakama sa pagpuri kung gaano kalakas at kaya si JYN. Dahil sa kanyang mga salita, biglang napagtanto ni Karina na si Miria pala ang nag-utos sa mga estudyante ng akademya na atakihin si Argus kanina. Paulit-ulit na humihingi ng tawad ang kapitan at nangangakong siya ay wastong disiplinahin ang kanyang kapatid na babae. Iniba ni JYN ang usapan at tinanong si Argus kung ano nga ba ang inaasahan niyang ituro sa akademya. Sumagot si Argus na mula sa kanyang mga pagmamasid, tila bihasa si JYN sa sining ng espiritu kaya naman naniniwala siyang si JYN ang perpektong tao upang magturo ng mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos, isa-isa niyang binanggit ang 4 na pangunahing sining ng espiritu, pagpapasiklab, paglalabas ng enerhiya, pagyeyelo, at pagpapagaling, at ipinaliwanag na ang makagamit man lang ng 2 sa mga ito ay dapat nang ituring na sapat. Nang marinig na ang mga batayan dito ay binubuo lamang ng 4 na sining ng espiritu, napagtanto ni JYN na ang pinuno ng mga bandido. Mula noon ay talagang may kasanayan. Ang kakayahang ginamit niya ay maituturing na isang espesyal na sining ng espiritu sa lugar na ito. Tahimik na napangiti si JYN habang nagdedesisyon na maaaring baguhin niya ang paraan ng pag-unawa ng mga tao sa panahong ito sa mga espesyal na kapangyarihang ito. Lumipat ang kwento sa 1 linggo makalipas nang sa wakas ay oras na para kay Hakama na kumuha ng kanyang pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Pumasok si Argus kasama si JYN dahil gusto niyang panagutan nito ang mga tungkulin ng instruktor ngayong taon. Lumalabas na taon-taon, isang dibisyon mula sa Night Order ang kailangang punan ang posisyon na ito at ngayon ay turno ng ika-7 dibisyon. Habang tahimik na naglalakad si JYN sa likuran nila, ang matabang lalaki na nagngangalang Rodman ay panay ang tingin sa kanya. Sa huli ay nakarating sila sa opisina ng punong guro at magalang siyang binati ni Argus. Napangiti ang punong guro nang makita niya ang dating estudyante na mahusay sa orden ng gabi. Pagkatapos ay binanggit niya ang nagpapatuloy na mga alitan sa loob ng bansa at biglang pinuna si JYN, sinasabi sa kapitan na hindi niya dapat maliitin ang akademya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang hindi gaanong mahusay para gampanan ang napakahalagang papel. Mariing iginiit ng kapitan na mas may kakayahan si JYN kaysa sa kahit sino sa kanyang dibisyon. Nang mapansin ng payat na dagang si Lord Gita na tila handa ang punong guro na tanggapin si JYN bilang kanilang instruktor, agad siyang tumutol sa ideya. Anako na niya ngayon ang papel ng pang-iinsulto sa kawawang matandang tao at mariing iginiit na hindi nila maaaring pahintulutan ang isang mababang uri ng tao na humawak ng gayong posisyon. Bamaling naman ang punong guro kay Lord Rodman at humingi ng kanyang opinyon tungkol sa pagtutol na ito. Walang pakundangang sumang-ayon ng matabang lalaki sa alalahanin ngunit nagbigay naman ng praktikal na argumento tungkol sa maaaring maging reaksyon mula sa mga estudyante at iba pang instruktor. Sumali rin ang punong guro sa protesta at inamin na pareho sila ng alalahanin. Napagtanto ni JYN na pinag-uusapan siya nang hindi siya isinasama, kaya humakbang siya at ipinagtanggol ang sarili bago magalang na bumati sa kanila. Kalmado niyang ipinakilala ang sarili ng may wastong asal, ipinapakita na kaya niyang manatiling mahinahon kahit na siya ay kinukutya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng diretso sa Panginoon, nagtataka kung hinuhusgahan ba nila siya dahil kamukha siyang mababang uri o dahil naniniwala silang kulang siya ng kapangyarihan na kailangan para sa tungkulin. Ngumiti ang punong guro at sumagot na ang tanging alala nila ay kung tunay nga bang mayroon siyang kakayahan na kailangan, pagkatapos ay tinanong siya kung kaya niya itong patunayan sa kanila. Nang imungkahi ni Argus na subukan siya ng punong guro, pumayag siya, at agad na inayos ang isang maikling pagsasanay ng laban sa palaruan ng sining espiritu sa Harness Academy. Ang tusong payat na daga ang humakbang upang harapin si JYN,
Tumatawa habang sinasabi na hindi gaanong mapapahiya si JYN dahil kakaunti lang ang mga estudyante ngayon. Ipinaliwanag ng punong guro ang mga patakaran at nilinaw na maaari lamang silang gumamit ng espiritu sa paglalaban. Sining dahil yun mismo ang inaasahan niya na ituro ng kanilang bagong tutor sa akademya. Ilan sa mga estudyante ang nagtipon para panoorin ang laban, kasama si Miria na nakatayo sa mga manunood. Nasasabik siya dahil ito ang unang beses na makikita niya mismo ang payat na daga na makipaglaban. Alam na ni JYN kung paano ito matatapos, ngunit napabuntong hininga na lamang siya at hinayaan ang instituto na saksihan ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nagsimula ng makaramdam ng pag-aalala si Argus. Ito ang unang beses na makikita niya ang taong inirekomenda niya na lumaban sa harap ng iba, at nag-aalala siya na baka mapahiya siya ni JYN sa harap ng lahat. Si Lord Gita naman ay tila sabik na sabik at gustong tapusin agad ang laban at ilagay si JYN sa kanyang lugar. Agad niyang sinabi na siya ang unang gagalaw at agad nagpakawala ng malaking bowl ang apoy na akala niya ay sapat na para talunin si JYN sa isang atake lang. Kalmadong iniwasan ni JYN ang atake ng madali habang ang payat na daga ay nananatiling kumpiyansa na mananalo siya sa laban na ito at papatunayan na mali ang kapitan sa kanyang paghuhusga. Pagkatapos ay sumunod siya sa kanyang pinakamalakas na atake na tinatawag na mga sibat ng kidlat, habang patuloy na iniiwasan ni JYN ang bawat atake at unti-unting iniinis siya. Bagamat naniniwala ang payat na daga na ang kaya lang gawin ni JYN ay tumakbo at lumayo, tahimik namang bumantong hininga si JYN at naisip na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi dapat gamitin laban sa mga tao. Gayunpaman, dahil wala nang ibang pagpipilian, sa wakas ay nagpasya si JYN na ipakita ang kanyang kakayahan at sadyang nagbunyag ng isang kakaibang sining ng espiritu. Gumamit siya ng atake na nagmamanipula ng grabidad at puwersahang ibinagsak ang payat na daga, si Lord Gita, sa lupa, anupat halos hindi siya makagalaw, at ipinapahiwatig na wala siyang pag-asa at walang saysay ang kanyang kayabangan sa huli. Ang punong guro at si Lord Rodman, ang matabang lalaki ay parehong natigilan sa kanilang nasaksihan. Kahit sina Argus at ang kapatid niyang si Miria ay nakatayo roon na nakanganga matapos makita ang ganitong kalinis na pagpapakita ng kapangyarihan na hindi pa nila nasaksihan. Nang itanong nila kung ano ang nangyari, kalmadong ipinaliwanag ni JYN na basta't pinakialaman niya ang gravity sa paligid ni Lord Gita. Nang marinig niya ang mga taong nagsasabi na wala pa silang nakitang ganito, tahimik nang umiti si JYN habang napagtatanto niya kung gaano karami ang kailangang matutunan ng mga estudyante pati na rin ng mga instruktor ng akademya. Nagngangalit si Lord Gita sa pagkadismaya habang nakahiga sa lupa. Mukhang miserable, dahil sa awa sa gasgusing matanda, pinalaya ng ating bida ang presyon ng grabidad na pumipigil dito. Nagalit si Gita, sumisigaw na hindi dapat umiiral ang ganoong teknik ng espiritu. Iginiit niyang gumagamit ang nakabababa ng isang uri ng ilegal na daya. Tahimik na nakatayo ang ating binata at tiniis ang panlalait habang sumisigaw ang matanda sa mukha niya. Pinapanood ang palitan, kalmadong gumawa ng desisyon ang punong guro. Humanga rin ang mga nakapaligid na estudyante. Lalo na si Miria, hindi maintindihan kung paano niya kontrolado ang ganoong karaming banal kapangyarihan. Karaniwan, ang mga nakabababa ay halos walang taglay nito. Tumindi ang kanyang kuryosidad, at determinado siyang alamin kung sino talaga si JYN. Lumipat ang eksena sa seremonya ng pagtanggap pagkalipas ng isang linggo. Doon, inanunsyo ng punong guro na ang Harness Academy ay itinatag upang sanayin ang mga mandirigmang may kakayahang puksain ang mga banta ng pananakop. Sino mang masyadong mahina para makasabay ay walang lugar sa loob nito. Gayunpaman, ang mga magtatagumpay ay halos garantisado ang isang kinabukasan na puno ng katayuan at impluwensya. Nagmamasid mula sa itaas, ilang demi-human na nakatayo malapit kay Miria ang nagulat sa dami ng mga bagong dating. Nagtipon. Marami sa kanila ay hindi pa nagmula sa mga marangal na pamilya. Isang leon na demi-tao na nagngangalang Ries ang casual na bumati kay Miria. Binanggit niya na hindi niya inaasahan na personal siyang dadalo sa seremonya ng pagtanggap. Habang nag-uusap, napansin niya bigla ang isang nakabababa na nakaupo sa tabi ng mga guro at muntik na siyang mabulunan. Nawala ng tuluyan ang kanyang pagtitimpi nang ibunyag ni Miria na ang nakabababa ay ang kanilang bagong guro. Tinanong niya si Ries para sa kanyang totoong unang impresyon batay lamang sa panlabas na anyo.
Nang diretsahan niyang ilarawan ang lalaki bilang isang ordinaryong walang sinuman na walang asawa at walang buhay. Inaamin niya na yun din ang unang husga niya. Ramdam ang matinding titig na nakatutok sa kanya. Mabilis na napagtanto ni Jean na hindi siya maaaring magsimulang mag-imbestiga sa akademya ng masyadong halata sa unang araw. Bago ang lahat, kailangan niyang baguhin ang kanyang imahe mula sa isang walang kwentang mahina tungo sa isang mas neutral at hindi nakakatakot. Sa ngayon, pakiramdam niya ay mayroon siyang malaking target sa kanyang likod. Pagkatapos ng seremonya, sa wakas ay oras na para sa kanyang unang klase. Samantala, tinipon ni Lord Gita ang mga nakatatandang estudyante at ipinahayag na opisyal ng balik ang mga regular na klase. Diretsahan niyang, binabalaan sila na huwag magpahuli sa mga bagong talentong may potensyal na sumali ngayong taon. Gayunpaman, galit niyang tinatanong kung bakit halos wala ang buong klase. Napapangiti ang matanda sa loob-loob niya. Alam na mas gugustuhin pa ng marami sa kanila ang mamatay kaysa umupo sa isang leksyon na itinuturo ng isang hindi gaanong mahusay. Talagang pinilit pa ng Mad-Ulash na daga na ipamalita na si Jean ang magtuturo ngayon. Nakakagulat, parang hindi man lang nababahala ang ating propesor. May kumpiyansa siyang tumayo sa podium at nagpakilala bilang ang bagong instruktor sa mga teknik ng espiritu. Nang hindi nag-atubili, walang hiyang tinanong ni Reyes kung kaya ba talaga niyang turuan ang pinakamagaling na klase sa akademya. Sumagot ang ating bida ng may kalmadong ngiti, sinasabing malalaman din nila. Sinabi pa niya sa Leon na demi-human na maaari siyang umalis kung hindi niya magustuhan ang klase. Pagkatapos noon, naglatag agad siya ng isang panuntunan. Sinabi niya sa kanyang mga estudyante na hindi nila dapat gamitin ang banal na kapangyarihan laban sa mga tao sa anumang pagkakataon. Para linawin ang kanyang dahilan, ipinaliwanag niya na ang banal na kapangyarihan ay ginawa upang pigilan ang kakayahan ng pagbabagong mga pumipigil. Gayunpaman, normal na gumagaling ang mga tao pagkatapos masaktan, na nagpapakita na ang tunay nitong layunin ay laging alisin ang mga mananakop. Pagkarinig niyan, isang mayabang sa likod ang nagsimulang magsalita ng masama, tinatawag siyang mahina dahil di umano'y wala siyang banal na kapangyarihan. Iginigiit ng batang pasaway na may karapatan siyang gamitin ang kanyang lakas kahit paano niya gustuhin. Bahagyang nainis, inimbitahan siya ni Professor Jean na subukan kung talagang mahina siya gaya ng sinasabi. Doon mismo sa gitna ng klase, sinabi niya sa estudyante na suntukin siya ng kanyang pinakamalakas na atake. Ngumisi ang bata nang may pagmamayabang, na nagdedeklarang hindi na siya dadalo sa klase. Muli kung galawin lang siya ng propesor. Sinusulit ang pagkakataon, bumuo siya ng sibat ng kidlat na nagliliyab sa enerhiya. Maging si Lord Gita ay kinabahan, nag-aalalang baka hindi kayanin ng silid-aralan ang gayong padalos-dalos na atake. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ng estudyante ang sibat diretso kay Jean, na nagpaangat ng malaking alikabok sa buong silid. Akala ng lahat, ang hamak ay nawasak. Pero bigla, isang talam ang sumulpot mula sa usok at tumusok sa dingding sa likod niya. Halos hindi tumama sa kanyang pangit na mukha. Kalmadong sinabi ni Jean na sana tumagos na sa kanya ang espada kung talagang gusto niya. Para wakasan siya, sa gayon, ibinigay niya ang kanyang unang aral sa semestre. Huwag husgahan ang isang tao base lamang sa panlabas na anyo. Si Rios ay nanunood ng tahimik, nagtataka kung ang teknik na yon ay maituturing na sining ng espiritu. Si Professor Jean ay nagpatuloy ng maayos, ipinapaliwanag na ang mga nakabababa ay tinatawag na ganoon dahil sila ay itinuturing na mahina. Pagkatapos, bilang isang taong mas nakatataas sa kanila, tinanong niya kung ano siya kung gayon. Ang kanyang aura ay umabot sa rurok habang sinasagot niya ang kanyang sariling tanong. Iyan, aniya, ang tinatawag ninyong guro. Sunod, nagbigay siya ng pangalawang aral. Tinanong niya ang parehong bata kung siya ba ay alam ang mga pamantayan na kailangan para mapagana ang sining ng espiritu. Parang normal lang, sumagot ang estudyante na ang lahat ay nakasalalay sa malinaw na imahinasyon. Kung mailalarawan mo ng sapat ang isang bagay, isa sa katuparan nito ng mga espiritu. Sumasang-ayon si Professor Jean na mahalaga ang imahinasyon, ngunit idinagdag niya na may isang mahalagang elemento na nakakaligtaan nilang lahat. Ipinaliwanag niya na ang mga espiritu ay tumutugon sa iba't ibang wavelength, at iyon ang talagang nagpapagana sa kanilang mga kilos. Mayroong kabuuang 8 pangunahing wavelength. Kabilang dito, ang pagliliyab, paglabas ng kuryente, pagpapagaling, at pagyeyelo ang 4.
Karamihan sa mga tao ay alam. Gayunpaman, mayroon ding pagkontrol sa gravity, pagkontrol sa liwanag, pagkontrol sa atmosphere, at pagmamanipula ng espasyo. Halos mabulunan si Lord Gita nang makita siyang gamitin ang lahat ng 8 ng Caswall. Sa pagbubunyag na yon, formal na sinisimula ng ating bida ang kanyang unang tunay na lecture. Nang gabing yon, pinag-iisipan niya kung saan sisimulan ang kanyang investigasyon sa mga lihim ng akademya. Ang campus ay siksikan ng mga estudyante sa bawat sulok. Pagkatapos ng ipinakita niya sa klase, siya ang pangunahing paksa ng usapan. Kung gusto niya ng mga sagot, kailangan niya ng access sa isang lugar na hindi pinapayagang pumasok ang mga estudyante. Sa kanyang paglalakbay, nagkatagpo sila ni Miria. Walang pag-aalinlangan, diretsahan niya itong tinanong na aminin kung sino talaga siya. Sumagot ito sa tanong kung paano siya magiging iba pa sa sinasabing mababang uri na ipinaparatang sa kanya ng lahat. Sumang-ayon siya na may punto ito, kung hindi dahil sa kanyang kakayahang kontrolin ang lahat ng 8 sining ng espiritu nang walang kahirap-hirap. Maging ang karamihan sa mga demi-human ay hindi kaya yon. Nagkibit-balikat ang ating binata at sinabi sa kanya na hindi ito ganoon kahirap. Inihalin tulad niya ito sa paglipat-lipat ng tabs sa pagitan ng iba't ibang wavelengths. Siyempre, alam niyang mas komplikado ito sa praktika kaysa sa tunog nito. Hiniling niya na sila ay, magpatuloy tayo sa usapan na ito sa isang pribadong lugar. Nang nag-iisa na, inulit niya ang tanong tungkol sa kung sino siya. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na isa lamang siyang tao na isinilid sa malamig na pagtulog sa ilalim ng nayon ng kadamas sa loob ng ilang milyong taon. Para pagbigyan siya, tinanong niya kung ano raw ang ginawa niya bago mag-hibernation. Tapat na sumagot si Jean na nagsilbi siyang Special Forces agent para sa kanyang bansa. Kahit na lumipas na ang libu-libong taon, naaalala pa niya ang mga araw na iyon ng malinaw, na parang ilang taon pa lang ang nakalipas. Dahil sa pagkausyoso, nagtanong pa siya, kung bakit ang isang taong lumaban para sa kanyang bansa ay natatakan sa malamig na pagkakatulog. Nalulungkot siya. Inaamin na nabigo siya sa kanyang misyon. Talaga siyang naniwala na kung sosobra niya ang kanyang sarili, may liligtas niya ang lahat. Ngunit nabigo siya sa huli, at nawala ang lahat sa kanya. Inaamin din niya na hindi nagkataon lamang ang pagiging propesor niya. Kailangan niya ang impluwensya ng pamilya Alton. Pagpapatuloy, tinatanong niya sa kanya kung saan sila patungo. Di nagtagal ay dinala siya nito sa isang maalikabok at sirang-sirang silid. Ipinapaliwanag na dati itong imbakan kung saan inilalagay ng mga instruktor ang kanilang mga gamit sa pagtuturo. Sa isa sa mga istante, agad na napukaw ang atensyon niya ng isang estatwa ng Kwago. Tinatanong niya kung ano ang tunay niyang dahilan. Ay para sa pagdala sa kanya rito. Kaya inaamin ni Miria na iniimbestigahan niya ang kakaibang bakanteng espasyo na nasa tabi mismo ng silid na ito. Napakalaki nito para basta na lamang hindi gamitin, kaya sigurado siyang may itinatago itong mahalaga. Agad-agad, basta na lamang inabot ni Professor Jean at hinawakan ang estatwa ng Kwago. Sumulyap siya sa kanya nang nagtataka kung bakit niya hinahaplos ang isang maalikabok na lumang dekorasyon. Sa sandaling bahagya niya itong pinaikot, naghiwalay ang mga istante ng libro, na naglalantad ng isang nakatagong pasilyo na patungo sa mas malalim na loob. Kalmado niyang binabati siya sa pagiging tama tungkol sa pagkakaroon ng isang lihim na silid. Hindi makapagsalita si Miria, hindi maintindihan kung paano niya nalutas ang mekanismo ng napakabilis. Kalmadong ipinapaliwanag ng ating propesor na napansin niya na ang Kwago ang tanging malinis na bagay sa isang silid na nababalot ng makapal na alikabok. Pagkatapos noon, sinasabi niya sa kanya na magpaiwan habang papasok siya upang imbestigahan ang kaina-hinalang silid ng mag-isa. Nagulat, mariing sinabi ni Miria na sasamahan niya ito. Ipinapaalala niya sa kanya na maaaring may mapanganib na tao sa loob, at maaaring hindi niya siya maprotektahan. Nililinaw ng blondeng babae na hindi dapat maliitin ang kanyang mga kakayahan. Buong pagmamalaki niyang sinasabi na mas mahusay siya kaysa sa lahat ng kaklase niya, at marahil ang kanyang kapatid lang ang makakatalo sa kanya. Nang marinig yun, nagpasya siyang subukan ang kanyang sinabi. Maingat silang bumaba sa lumang hagdan, na mas malalim kaysa sa inaasahan nila. Tahimik na pinasasalamatan ni Miria kung gaano kadaling kontrolin ang liwanag sa ganap na kadiliman. Pabirong sinabi ni Jean na parang perpektong piitan ang lugar na ito para paglitawan ng mga halimaw sa isang fantasy game, na nagpalito sa dalaga sa kanyang
Referensya sa gamer. Nagtataka na naman, binuksan niya muli ang kanyang backstory. Tinanong niya kung may hinala na ba siya, dahil ang paghuli sa mga banta ay dapat daw ay specialty niya. Hindi niya maiwasang matuwa sa bilis niyang tanggapin ang kanyang hindi kapani-pani walang kwento. Bilang maliit na gantimpala sa kanyang tiwala, ibinunyag niya na malakas ang kanyang hinala na maaaring sangkot si Lord Rodman sa kung anuman ito. Agad niyang tinanong kung bakit siya sigurado. Ipinaliwanag ni Professor Jean na bagamat mukhang karismatiko ang lalaki sa mga lektura, mayroong nakababahalang bagay sa kanya kapag siya ay nag-iisa. Sa mga tahimik na sandaling iyon, ang malagrisang bastardo ay nagbibigay ng impresyon na may binabalak na kainahinala. Ipinapaliwanag niya na ang ganitong pag-uugali ay karaniwan sa mga taong lubos na kaiba sa pagkataong ipinapakita nila sa mundo. Bukod pa rito, napansin niya na masyadong mapagmasid ang lalaki para sa isang guro. Inaamin ni Miria na una niyang pinaghinalaan si Lord Gita. Ngunit binabaliwala ni Jean ang kanyang teorya, sinasabing ang isang taong walang kontrol sa kanyang emosyon ay hindi kayang magplano ng anumang talagang masama. Nakakagulat, sinasabi pa niya na ang kulubat na matandang loko-loko ay malamang na may mabuting puso. Sa wakas, narating ng dalawa ang dulo ng hagdan, na bumubukas sa isang malaking bulwagang puno ng alikabok. Nanlaki ang mga mata ni Miria sa gulat sa napakalaking labirintong nakatago sa ilalim mismo ng bakuran ng akademya. Bigla, tumigil sa paglalakad si Jean dahil labis din siyang nagulat. Kahit sa kanyang pinakamalawak na imahinasyon ay hindi niya inaasahan na matatagpuan ang laboratorio ni Kagura na nakatago sa ganitong lugar. Nang tingnan ni Jean ang mga pintong protektado ng mga nanomachine, natatawagin lang na espiritu ng mga tao sa panahong ito, natiyak niyang ito nga ang laboratorio ni Kagura. Kinakabahan si Miria, dahil kahit matagal na siyang naghahanap, hindi niya kailanman natagpo ang itong napakalaking pintuan na nakatago sa ilalim ng akademya sa buong panahon. Ipinaliwanag ni Jean sa kanya na ang mga ordinaryong tao ay mangangailangan ng isang espesyal na susi upang mabuksan ang ganoong pintuan. Naaalala niya kung paano namanan ni Hakama ang susi noon sa Kodama Village, at naniniwala siya na may isang tao sa lugar na ito ang dapat na nakamana ng katulad na susi sa parehong paraan. Gayunpaman, alam na ni Jean na siya mismo ay automatikong may ganap na access, kaya kalmado niyang iniangat ang kanyang kamay pasulong. Agad na nakilala ng sistema ng lock sa kanya bilang ang individual na may pinakamataas na antas ng kapangyarihan at agad na binubuksan ang pinto para sa kanya. Habang dahan-daang bumubukas ang malalaking tarangkahan, iniisip ni Jean kung ang nagtatangkang pabagsakin ang mga pinuno ng bansang ito ay maaaring isa ring taong may access sa lugar na ito. Samantala, si Miria ay nakatayo pa rin doon na naguguluhan, hindi makapaniwala na may ganitong bagay na nag-e-exist sa ilalim mismo ng kanilang akademya. Pagkatapos ay tinanong niya si Jean kung talagang hindi niya kailangan ng susi, at casual na sinabi ni Jean na ang mga sinaunang tao ay espesyal pagdating doon. Sa wakas ay nagsisimula ng maniwala si Miria na maaaring totoo ang mga sinasabi ni Jean. At tahimik na sumusunod sa kanya papasok ng mas malalim sa ilalim ng lupa patungo sa nakatagong laboratorio. Sa loob, natuklasan nila ang ilang corruptor na nakakulong sa malalaking kulungang metal, at kakaiba, lahat sila ay nananatiling kalmado nang walang anumang senyales na magwala. Naalala ni Jean ang mga corruptor na ikinulong ng mga bandido kanina, at naalala kung paano sila nanatiling tahimik hanggang sa tuluyan silang pakawalan. Ngunit, ang bagay na labis na bumabagabag sa kanya ay ang tanong kung paano kaya nagawang dalhin ng kahit sino ang mga ganitong kalalaking corruptor hanggang sa lugar na ito nang hindi napapansin. Inamin ni Miria na maaaring tama nga ang hinala ng kanyang kapatid tungkol sa akademiyang ito. Iminungkahi niya na tahimik silang magtago doon at maghintay para makaharang sa kung sino man ang may kagagawa nito, dahil tiyak na babalik din ang mga salarin sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sinabi ni Jean sa kanya na sa halip na tumayo lang at maghintay, dapat nilang agad isara ang akademya at harapin muna ang mga tiwaling ito. Nagtalo si Miria na hindi nila maaaring hayaan makatakas ang utak sa likod ng planong ito, ngunit ipinaliwanag ni Jean na dapat unahin ang pagprotekta sa mga estudyante. Dahil kung magsimulang magwala ang mga manggugulo, malalagay sa panganib ang buhay ng lahat sa akademya. Nang banggitin niya na malamang ay pareho rin ang magiging desisyon ng kanyang kapatid, sa wakas ay sumang-ayon ang babae sa kanyang paraan. Idinagdag pa ni Jean na may masama siyang kutob tungkol sa lahat ng ito, at tuwing nararamdaman niya yon,
Karaniwan ay tama ang kanyang kutob. Sinabi niya na iimbestigahan pa niyang mabuti ang laboratorio at hiniling sa kanya na bumalik at dalhin ang kanyang kapatid upang maipatupad ang curfew sa akademya at maprotektahan ang mga estudyante. Matapos siyang pabalaykan sa itaas, si Jean ay lumalalim sa loob ng pasilidad sa ilalim ng lupa, umaasa na makadiskubre ng ilang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig. Samantala, sa ibabaw, ang payat na daga ay kinukutya dahil sa pagkatalo sa bagong tagapagturo. Gayunpaman, tinatawag pa rin niya si Jean na isang mababang uri at sinisisi siya sa pagsira ng kanyang reputasyon. Lumapit ang punong guro kay Lord Gita at sinabihan ang payat na daga na itigil ang kanyang kakaibang mga kilos, dahil nagsisimula ng hindi maginhawa ang mga estudyante. Napahiya siya sa harap ng madla ng punong guro bago tanungin tungkol kay Lord Rodman, na nawawala simula kaninang umaga. Ang punong guro ay nakakaramdam ng nalulula, pero mas lalo siyang nag-alala dahil wala ang matabang lalaki. Sakto namang napansin niya ang isang maitim na ulap na bumubuo sa ibabaw ng akademya at nagtataka kung ano ang nangyari. Samantala, nagmamadali si Miria papunta sa labas, pero paglabas niya ng pinto, nakaharap niya si Lord Rodman, ang matabang lalaki na nawawala simula kaninang umaga, na ngayon ay may masamang ekspresyon na nagpapakita na may binabalak siyang masama. Sa loob ng lab, sinusuri ni Jean ang ilang kakaibang kulay pulang portal na parang humihinga. Nagtataka siya kung buhay ba ito at kung si Kagura ang siyang ginawa ito. Natagpuan ni Jean ang mensahe kubo na iniwan ni Kagura kasama ang ineksyon ng nanomachine. Umaasa ang sinaunang tao na ang kubo ay maglalaman ng mga pahiwatig upang tulungan siyang maintindihan at lutasin ang kasalukuyang sitwasyon. Mabilis niyang inaktibo ang kubo at lumitaw ang isang hologram ni Kagura, na parang walang problema na may hawak na kape. Inaasahan na ni Kagura na mararating ni Jean ang pasilidad na ito bago ang sinuman dahil ang laboratorio na ito ang pinakamalapit kung saan siya gising. Ipinaliwanag ng doktor na sa laboratorio na ito, bumubuo siya ng isang aparato na hindi pa nagagawa ng mga tao kahit daan-daang milyong taon ago at ang maliit na bahagi ng lakas ng aparato ay naisara sa loob ng injector para magamit ni Jean. Pinuri niya ang kanyang sarili para sa nagawa niyang ito bago tuluyang ibunyag na ang nakabibiglang aparatong tinutukoy niya ay isa palang teleportation device. Hindi niya sukat akalain na kaya ni Kagura gumawa ng isang bagay na ganito kalaki, ngunit ngayon ay nagsisimula ng magkonekta ang lahat. Nabanggit ni Argus na ang mga mananakop ay lumitaw sa buong lungsod ng biglaan. Nag-aalala siya dahil sinumang may-ari ng aparatong ito ay malamang na siyang nasa likod ng lahat, lalo na't mayroon lahat ng halimaw sa buong zoo nakakulong dito sa ilalim. Tapos napansin niya na may kakaiba sa mensahe ng baliw na siyentipiko. Ang orihinal na teleportation device ay purong asul. Kung totoo yun, ano itong pulang device na nakatayo sa harap niya ngayon? Sa sandaling tumunog ang orasan ng 12:00, ang device ay humandar ng may malakas na tunog. Naghanda si Jean, naghihintay sa anumang masamang bagay na lalabas mula rito. Sa halip, lahat ng sumalakay na nasa loob ng kulungan ay biglang naglaho. Sa itaas, nasaksihan ni Argus at ng mga banal na kabalyero ang kanilang pinakamasamang bangungot na nangyayari. Sa tunay na oras, daan-daang mananakop ang bumabagsak mula sa langit papunta sa kabisera ng kaharian, parang bigla na lang sumulpot sa isang labanan. Sa likod sa ilalim ng lupa, ang matabang lalaki na puno ng langis ay bumaling kay Miria na may nakakatakot na ngiti. Nang uuyam niyang tinatanong kung bakit tila balisa at nagmamadali ito. Malamig na sinabi ni Miria sa baboy na responsable sa lahat ng ito na tumabi kung hindi niya gustong makipaglaban. Talagang nagulat, inamin ni Lord Rodman na pinaghihinalaan niyang matagal na siyang iniimbestigahan nito. Sa kasamaang palad para sa kanya, huli na nang malaman niya. Nang utusan ni Miria si alam kung ano ang ibig sabihin niyan, kalmado niyang sinasabi na dumating na ang araw ng paghuhukom. Ang kanyang kalbong ulo, na halos kasing laki ng patatas, ay nagpapakita na plano niya sanang ipagpaliban ang pangyayaring ito. Ngunit ang dalawang daga na sumusubok sa kanyang laboratorio ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Mas partikular, napagtanto niya na ang tunay na banta sa kanyang malaking plano ay si Jean. Bawat kutob niya ay nagbabala sa kanya na ang bagong instruktor ay magiging pinakamalaking problema, tulad ng kapatid ni Miria. Hindi na kailangan ng kumpirmasyon, alam na niya na si Jean ang nakatuklas ng lihim na pasilyo.
Nagpasya na nasayang na niya ang sapat na oras sa pakikipag-usap, tinatapos niya ito. Ang pinakamainam na alisin na ang lahat ng saksi dito mismo. Halos matawa si Miria sa ideya na naniniwala siya na kaya niya siyang talunin. Isang nakakagambalang ngisi ang lumalapad sa mukha ni Rodman habang ipinagmamayabang niya ang hindi mailarawang kapangyarihang natipon niya. Ang hindi niya alam ay tahimik na gumagapang ang isang babae sa likuran niya na may kaldero na mas malaki pa sa ulo niya. Kinakabahan at pinagpapawisan si Miria, nahahati sa takot para sa babae at pagdududa kung magtatagumpay ba talaga ang katawa-tawang planong ito. Walang pag-aalinlangan, buong lakas na hamampas si Hakama gamit ang lahat ng makakaya ng kanyang maliliit na braso at binasag ang matabang bastardo na puno ng taba. Ulo, nakatitig si Miria sa kanya na gulat at gustong malaman kung paano niya nalaman ang lugar na ito. Dali-daling ipinaliwanag ni Hakama na hinanap niya si Jin. Sobrang gulo sa labas, at imposibleng mailigtas ang lahat kung wala ang kanilang tagapangalaga. Sa daan, nakasalubong niya ang isa pang bagong estudyante na si Kudo. Nabanggit ng babae na ang kanilang propesor ay pumasok sa bodega kanina lang. Bahagyang nakukonsensya ang bagong babae sa pagpapatamba sa isang guro, ngunit iginiit ni Hakama na nararapat lang yun sa Meniakis. Saka, dahil hindi naman niya nakita ang kanilang mga mukha mula sa likod, madali nilang maipapasa ang sisi sa prinsesa kung magkagulo ang sitwasyon. Sa sandaling yun, narating na ni Jin ang tuktok ng hagdan. Nag-aalala, nagtanong siya kung ano ang nangyari, at nakita ang isang lambot na baboy sa sahig na parang natumbang pin sa bowling. Mabilis siyang ginaisang ni Hakama at sinabi sa kanya na ang lungsod sa labas ay lubusang nagkagulo. Hindi siya nagulat, dahil alam na niya na iisa lang ang patutunguhan ng mga sumalakay sa lab. Namutla si Miria nang mapagtanto niya ito, at silang tatlo ay nagmadaling lumabas nang walang pag-aaksaya ng isa pang segundo. Nagliliyab ang mga apoy sa buong lungsod, at halos kalahati nito ay nawasak na. Takot ang mga mamamayan na nagkakalat sa iba't ibang direksyon habang nagkakagulo na ang lahat. Sa gitna ng mga sumasalakay na nilalang, isang halimaw na mukhang isang napakalaking Vilgax ang namumukod tangi bilang pinakamalakas. Nang makita niya ang kanyang minamahal na tahanan na nawasak sa ganitong kalagayan, hindi makapagsalita si Miria. Samantala, nararamdaman ni Jin ang bigat ng pagkabigo na dumadagdag sa kanyang dibdib muli, iniisip na dapat sinira niya ang aparato noong nagkaroon siya ng pagkakataon. Iginising siya ni Hakama mula sa kanyang pag-iisip. Itinuro niya ang napakalaking halimaw na Gal-Ame, na naghahanda ng isang nakapipinsalang atake na nakatutok diretso sa palasyo ng hari. Determinado na magbayad sala sa kanyang pagkakamali, ginamit ni Jin ang ineksyon na iniwan ni Kagura para sa kanya. Pagkatapos itong gamitin, nagkaroon siya ng bahagyang bersyon ng teleportasyon. Ipinaliwanag ng baliw na siyentipiko na ang mga nanomachine ay nag-iimbak lamang ng sapat na enerhiya para buhayin ito isang beses kada 24 na oras. Bukod pa rito, ang layo nito ay limitado lamang sa maikling distansya sa loob ng nakikita ng gumagamit. Gayunpaman, ang mga limitasyong yun ay para sa ordinaryong mga gumagamit. At si Jin ay hindi ordinaryo. Ang isang taong katulad niya ay halos makapag-teleport kahit saan niya makita. Walang pag-aalinlangan. Kahit isang segundo, nawawala siya at muling lumilitaw mismo sa daanan ng malaking sinag ng laser bago pa man ito tamaan ang maharlikang palasyo.